Hindi ko akalain na ang bahay na ibinigay ni Master sa akin ay isang mansyon pala. Anong gagawin ko ngayon? 20 taon akong nag-aral sa bundok. Pagkababa ko lang, bigla akong naging mayaman. Guardia, pakiparada ang kotse ko. O sige. Magandang babae, paano mo nasabing isa akong gwardya? Pasensya na. Nagkamali ako ng tao. Nakakita ka na ba ng gwardyang ganito kagwapo? Ako. Bakit ang sanggit mo? Ang tagal kitang hinanap. Sa wakas, natagpuan ko na ang vilya na ibinigay sa akin ni Master. Bakit ang daming sapatos dito? At puro pambabaeng high heels pa. Imposible ito, sabi ni Master sa akin. Walang nakatira dito. Kaibigan, anong ginagawa mo dito? May oras ka pala para bisitahin ako. Sasabihin ko sa'yo, kaka-recognize ko lang ng isang gwapong lalaki. Akala ko security guard siya. Ikaw pala. Ikaw ba yung bulag na magandang babae kanina? Bakit ka nasa bahay ko? Anong ibig mong sabihin, bahay mo? Ito ang bahay ko. Ang gwapo pero sumalakay sa pribadong ari-arian. Tatawag ako ng pulis. Ito ay congenital na sakit sa puso. Hindi ko inaasahan na kakababa ko lang ng bundok at makakaranas agad ng ganitong bagay. Kahit hindi ko kilala ang taong ito, bakit ka nasa bahay ko? Pero dahil nagkita tayo, siguro'y tadhana na rin ito. Ililigtas na rin kita. Tulungan niyo ako. Hulihin ang munyok. Ikaw, bastos, bitawan mo ako. Miss, hindi mo ba nakikita? Ginagamot ko siya. Talaga bang ginagamot mo siya? Ano sa tingin mo ang ginagawa ko? Ay naku. Akala ko inaabuso mo siya. Tapos na. Dali, dalhin mo siya sa ospital, para sa isang full body check-up. Ay, sandali. Sino ka ba talaga? Bakit ka nandito? Sabi ng aking guro, ang bahay na ito, ay ibinigay sa kanya ng isang matandang lalaki na ang apelyido ay Mu. Tapos ibinigay ng guro ko ang bahay sa akin. Pero nang buksan ko ang pinto, nagkataon lang na nakita ko siyang nagbibihis. Natakot siya. At nawalan siya ng malay dahil sa takot, ang sumunod na nangyari. Ano ba yon? Kung may oras ka pa, dalhin mo na siya agad sa ospital para magpatingin. Lolo Chujun. Matandang Mu. Bakit may babae sa bahay na ibinigay mo sa aking guro? Bakit may babae? Zhuang Xiao. Ito ang aking apo, Mu Qingyu. Sa pagkakataong ito, talagang nakakaabala sa inyo. Gusto ko lang magtanong, kamusta na ang kalagayan niya ngayon? Nandito ako. Wala siyang magiging problema. Mabuti naman. Maraming salamat, Ginoong Zhuang, sa pagtulong. Sige na, tigilan mo na ang mga bolang iyan. Matanda, sige, sabihin mo, bakit ang apo mo ay nasa loob ng bahay na iyon? Kapag tumatanda na, humihina na ang memorya, nakalimutan ko na ang apo ko, ay nakatira pa rin sa loob ng vilya, pero narinig ko. Ang mahal kong apo, pero nakita mo na at nahawakan mo na siya. Dapat panagutan mo siya, huwag mong takasan ang responsibilidad. Bakit parang pakiramdam ko, sinadya mo ito, matandang lalaki, hihihi. Hindi ba't maganda ito? Ang apo ko ang pinakamagandang babae sa Zidu, papasamahin mo siya sa iyo. Hindi ba't makakatulong ito sa inyong relasyon? Palalalimin ang relasyon. Hindi ba, matanda, linawin mo ang sinasabi mo. Gusto ko lang kasi. Napakasalan mo ang apo ko. Imposible. Hindi ka panipaniwala ito. Bakit ko, lolo? Apo, sabihin mo sa akin, na-revive na ba si Qingyu dati? Sino ang nagligtas sa kanya? Siya po. Binata. Pwede mo bang sabihin sa akin, ano ba talaga ang ginawa mo kay Qingyu? Ginawa ko lang ang simpleng gamutan. Paano mo siya ginamo? Ay,
Lao Chu, ito ang sinasabi kong si Xiao Zuang. Ang batang ito ay may kakaibang talento. Ikaw, Lai, ay isa ring world class, na espesyalista sa sakit sa puso, sa harap ng mga nakababata. Huwag kang masyadong magalit. Paano ako hindi magagalit? Ito ay isang world class na sakit na walang lunas. Bigla na lang gumaling ito. Sasabihin mo bang hindi ako magagalit, binata? Pwede mo bang sabihin sa akin, paano mo nagawa ito? Basta sabihin mo, ako. Ibibigay ko ang apo kong babae, sa'yo. Lolo, ano bang sinasabi mo? Hoy, Chu Siwen, ang lakas ng loob mong agawin ang magiging manugang ko, ha? Ganito ba? Hindi na tayo magiging magkaibigan. Nakapagkasunduan na ba sila? Kinuha na ba nila ang marriage certificate? Hoy, ang katawan ng apo kong babae, nahawakan at nakita na niya. Hindi pa ba sapat yun? Ano ngayon? Ate Qingyu. Lolo. Siya ang nangmolestya sa akin. Lolo. Nang molestya siya sa akin, hindi ka tatawag ng pulis. Ipapakasal mo pa ako sa kanya. Hindi ako magpapakasal. Ate Qingyu, mukhang hindi mo pa naiintindihan ang sitwasyon. Niligtas ka ng taong iyon. At pinagaling pa niya ang malubha mong sakit. Ang lolo mo ay nagmamadaling ipakasal ka sa kanya. Ano? Siya. Sinagip niya ako. Oo, tama. Ayon kay lolo. Mukhang may talento ang taong iyon. Hinawakan lang niya ang dibdib mo. At gumaling ka na. Walang hiya. Ikaw, hinawakan mo pa ako. Papatayin kita. Huwag kang magmadali, Ate Qingyu. Ay naku, may oras ka pa para ayusin siya. Gumaling ka na sa sakit mo, dapat masaya ka. Gusto ni Lolo na pakasalan ko siya, paano ako magiging masaya? Halika, binata. Sabihin mo sa akin, paano mo siya napagaling? Sa totoo, napakasimple lang. Ang puso ng pasyente ay wala namang malaking problema. Ang problema lang ay masyadong makapal ang pader ng ugat, at sa pamamagitan ng modernong mga pamamaraan ng medikal, walang paraan para may sigawa ang operasyon. Oo, ito ay likas na. Talagang walang paraan para magamot. Oo, ito ay likas na. Talagang walang paraan para magamot. Pero para sa akin, hindi ito isang malaking problema. Ako'y nagmula sa sekta ng Xiaoyao, ang Tianshan Sixiang Han ng aming sekta, ang Plum Blossom Han. Ang aking pagsasanay ay napakahusay, ang pagbukas ng mga ugat. Para sa akin ay napakadali lamang, Diyos ko. Sekta ng Xiaoyao, ang sinaunang martial arts ng Waksha ay totoong umiiral. Gusto kong maging alagad mo. Guro, narito ako, pakiusap, tanggapin ang aking paggalang bilang alagad. Lolo, nababaliw ka na ba? Ang punong espesyalista ng ospital, isa ring ganap na awtoridad sa larangan ng sakit sa puso. Paano mo siya magagawang lumuhad? Ano ang alam mo? Sinaunang sining ng pakikipaglaban ng Waksha. Ito ay ang pinakamisteryoso at malalim na kaalaman. Kung nais mong maging isang mandirigma, kailangan mo munang maging isang dakilang manggagamot. Ang batang ito, hindi. Ang aking guro ay bata pa ngunit may talento. Siguradong hindi ka magdadalawang isip na magbigay ng payo, tama ba? Hindi po, Lolo, tumayo na po kayo. Matanda na po kayo. Ako po ang tatanggap sa inyo bilang estudyante. Hindi po talaga ito nararapat. Ganito na lang po. Pakakasalan mo ang apo ko. At magiging manugang kita. Ganito, magiging isang pamilya na tayo. Pwede mo nang ituro sa akin ang sinaunang martial arts ng Waksha. Ituro mo na sa akin. Chu Siwen, huwag mo nang isipin yan. Si Zhuang Bi ay personal na napili ni Itay. Siya ang tanging nararapat na apo sa biyenan. Kung manghihimasok ka. Tingnan mo, baka magalit si Itay sa'yo. Mo Anman. Hindi ba't may ilang maruruming pera ka lang? Takot ba ako sa'yo? May pera ako. Ano ngayon? Zhuang Biming. Kunin mo na ang sertipiko kasama si Qingyu bukas. Si Qingyu ay magiging iyo na. Ang Mo Group sa hinaharap ay magiging iyo rin. Lolo. Ako pa rin ba ang tunay mong apo? Ginoo. Kakakilala ko lang po sa apo ninyo, at saka. Mukhang hindi rin po ako gusto ng apo ninyo. Ganun talaga, pag tumatagal, nagkakadevelopan. Ay, kung hindi mo gusto, dahan-dahanin mo lang. Basta si Qingyu ay maayos na ngayon. Umuwi na tayo. Pag-usapan natin ng dahan-dahan. Terra. Ay. Ako. Bumalik ka na agad. Kailangan mong makuha ang lalaking ito. Ano, bumalik ka na agad.
Akala ko sa loob ng mansyon, nandoon lang sina Mo Qingyu at Chu Jun. Hindi ko akalain na may dalawa pa, 4 na magagandang babae pa. At iba-iba pa ang mga uri. Ikaw ang nagligtas kay Qingyu, tama ba? Pwede bang ipakilala mo ang sarili mo? Magandang araw sa inyong 4 na magagandang dalaga. Ang pangalan ko ay Zuang Di. Zuang tulad ng sa Zhuangzi, di tulad ng sa Big Ing. Pwede niyo akong tawagin Kuya Zuang. Alam ko, madaling magkamali sa pangalan na ito. Pero alam mo, ako ay isang matapat at masayahing tao. Ang tawag nila sa akin ay maliit na araw, nakakatawa, palabiro, at matulungin. Kapag magkasama na tayo dito, pwede mo akong lapitan kung may problema ka. Tutulungan ko kayo. Tama, talagang ikaw ang aming mainit na araw. Isinusunog ang sarili, para painitin si Ate Qingyu. Tama. Noong nakaraang panahon, ikaw ba, ang humipo sa dibdib ni Ate Qingyu? Kahit anong gawin mo sa lolo ko, para paikutin ang ulo niya, hindi kita papakasalan, at hindi kita papayagang tumira dito. Pwede ka nang umalis ngayon. Hindi ako maganda, pero kahit papaano, ako ang nagligtas ng buhay mo. Sasabihin ko sa'yo, may posibilidad na bumalik ang sakit mo. Kung wala ako dito, mag-ingat ka, baka mawala ang buhay mo. Kung wala ako dito, mag-ingat ka, baka mawala ang buhay mo. Xiao Zuang, sa tingin ko, maaari kang manatili, tayo lahat ay mga babae. Sakto, kulang tayo ng lalaki, para protektahan tayo. Sa tingin ko, okay ang mga katangian niya. Ako lang mag-isa. Mag-aalaga sa inyong 4. Ni ang mga kapitalista, hindi ganito kalupit. Ayaw mo tumira dito, pwede kang umalis. Wala namang pumipigil sa'yo. Ang bahay na ito, larong regalo ito ng lolo mo sa akin. Kung may aalis, kayo dapat ang umalis. Kung aalis kami ngayon, wala kaming matutuluyan. Kaya mo bang tiisin na kaming mga magagandang babae, ay magpalaboy sa kalye? Makakaya mo bang hayaan kaming 4 na magagandang babae, na mapunta sa lansangan? Wala kaming pera pagbaba ng bundok, ang upa ng mga taong ito, ay magiging unang kita mo. Kung gusto nyong tumira dito, pwede, magbayad ng upa. Kami 4 na magagandang babae ang titira kasama mo. Kailangan pa nating magbayad ng renta, bawat tao, bawat buwan, 1,000. Sige. Ibibigay namin. Tapos na, Ate Qingyu. Tara, kumain tayo ng masarap na pagkain. Sakto, ipagdiwang natin ang paggaling mo. Sige. Oo nga pala. Sa huli, iniligtas mo ang buhay ko. Sumama ka na rin. Huwag na, ako na lang. Kahit ano na lang ang kakainin ko sa bahay. Mayroon bang instant noodles sa bahay? Kung wala, ako na ang gagawa ng kahit ano. Ang kasinang ito ay nagkakahalaga ng 3 na milyong piso. Ang isang tasa ng Herme ay mahigit 10,000 piso. Kung masira mo ito, kaya mo bang bayaran? At saka, marunong ka bang gumamit nito? Aaminin ko na, sa totoo lang, ang medisina at martial arts, ay hindi ko talaga forte. Ang tunay kong pagkakakilanlan, ay isang food critic. Food critic? Totoo ba? Bro Zuang, subukan mo nga ang luto mo. Hintayin mo lang. Ay mga ate. Mukhang marunong talaga siyang magluto. Nako, puro yabang lang yan. Basta ako, hindi ko kakainin ang luto niya. Ako rin. Mukhang hindi masarap. Oh, mamaya huwag tayong kakain. Hintayin natin siyang mabusog. Tamang-tama, kakain tayo ng masarap na pagkain. Hindi siya kasama. Sige, ganito na lang. Ate Kiyu yan, ano sa tingin mo? Sang-ayon ako. Sige, kahit anong mangyari, hindi ako. Kakain. Kakain. Sabi ko, ilan ba kayo dito? Wala ba talagang marunong magluto? Anong ibig sabihin ng sinasabi mo? Sa loob ng refrigerator ninyo, ang natitira lang, ay kung ano-ano na lang na gulay at labanos. Buti na lang may kaunting bigas pa. Mukhang hindi kayo madalas magluto. Pati mga plato at kubyertos nyo bago pa. Anong pakialam mo? Sige, huwag na nating pag-usapan yan. Gusto nyo bang tikman ito? Sicilian-style Italian, na mixed vegetable rice porridge. Hindi ako gutom. Magpapapayat ako. Hindi ako kakain ng pagkain na niluto ng mabahong lalaki. Ang bango naman. Ang sarap talaga.
Isang mangkok ng lugaw. Paano nagawa na mas masarap pa, kaysa sa luto ng chef ng 5 bituin? Gusto nyo ba? Kumain ka. Hiwain. Hindi ba't lugaw lang yan? Sino ang may gusto? Xiao Liusu. Gusto niya yan. Kumain ka pa, para walang matira. Ilagay mo sa ref. Kakainin ko ito bukas sa umaga bilang almusal. Sige, Kuya Zuang. Matutulog na muna ako. Gagamitin pa raw bilang almusal. Uubusin ko ito, tiyak na hindi mo na makakain. Tutulungan kita. Sa totoo lang, medyo nagugutom na rin ako. Ay, hindi ba kayo gutom? Traidor ka. Ang dami mong kinain. Hindi ka ba natatakot tumaba? Ay, huwag mong sabihin. Ang sarap ng lugaw na ginawa niya. Parang kasing galing na niya ang isang 5-star na chef. Mukhang tama lang na pinanatili natin siya rito. Hindi naman pala siya walang silbi. Oo. Ang galing talaga. Araw-araw na tayong makakakain ng luto ni Kuya Zuang. Oy, teka. Lumabas lang ako para mag-CR. Huwag nyo na akong hintayin. Ayos lang. Kumain pa kayo ng marami. Saan nga pala ang CR? Doon. Nakakahiya naman. Ginawa niya ito ng sadya. Nakakainis. Parang kulang yata ang niluto niya. Ang sarap pala niyang magluto. Pwede bang siya na lang ang magluto sa susunod? Pumapayag kaya siya? Kung hindi siya pumayag, hindi na lang tayo magbabayad ng renta. Tutal, hindi rin naman siya maglalakas loob na makipag-away sa atin. Kukunin ko na ngayon ang kontrata para sa kanya. Pirmahan mo na ang kontrata. Unang tuntunin, tuwing Sabado at Linggo, si Zuang B ang bahala sa 3 beses na pagkain sa isang araw. At kailangang tumanggap ng mga biglaang order kapag kinakailangan. Ikalawang tuntunin, si Zuang B ang bahala sa paglilinis ng buong bahay. Ang kasunduan nyo ay parang diktador, kahit aso. Hindi pipirma, hindi kami magbabayad ng renta, at hindi rin kami aalis. Para sa magandang babae. Hindi. Para sa bahay ito. Tinitiis ko. Pipirmahan ko, kahit hindi patas. Pinirmahan ko ang kontratang mapang-abuso. Tara na, magpahinga na tayo. Tara na. Zuang B, pumunta ka sa Star Pearl Restaurant mamaya. May sasabihin ako sa'yo. Nakatuon lang ako sa pakikipagkulitan sa kanila. Nakalimutan ko na ang girlfriend kong si Wang Kexen. Kexen, bakit mo ako pinapunta rito? Maghiwalay na tayo, ha? Bakit? Ang mga kaibigan ko, mga kaklase, ang mga asawa nila, may magarang sasakyan o nakatira sa mansyon. 3 taon na tayong magkakilala, di ba? Ano bang naibigay mo sa akin? Kailan ko ba mararanasan ang ganitong buhay? Ang buhay nila. Simula pa lang sinabi ko na sa'yo, isa akong mahirap na bata, wala akong pera. Pero noon sinabi mo, gusto mo ako bilang tao. 3 taon na ang nakalipas. Ikaw ang nagsabi kay boss mo. Nagpapanggap na anak mayaman. Kung hindi, hindi ko rin gagawin ito. 3 taon na ang nakalipas nang una akong bumaba ng bundok. Niligtas ko si Ginoong Mu. Noong panahong iyon, si Wang Kexen ang sekretarya ni Ginoong Mu. Nakita niyang magalang si Ginoong Mu sa akin. Akala niya anak mayaman ako. Ay. Kaya, hindi mo na ako mahal, tama ba? Huwag mong sabihin yan. Hindi kita minahal kahit kailan. Akala ko dati isa kang mayamang tagapagmana, na sinusubukan ako. Sino ang mag-aakala? Wala ka talagang pera. Kasalanan ko na bulag ako. Inumin mo ang alak na to. Pagkatapos nito, magkunwari na lang tayong di magkakilala. Sige ba? Pumapayag akong makipaghiwalay. Palem. Huwag mo na akong sundan. Tapos na tayo. Kung patuloy kang mangulit, maniniwala ka bang tatawag ako ng pulis para hulihin ka? Hindi.
Sino ba ang sumusunod sa'yo? Lalabas din ako. HMP, wala akong pakialam sa'yo. Kexen, ito ba ang ex-boyfriend mo? Mukha siyang kawawa. Sumama ka sa kanya, talagang maghihirap ka lang. Asawa ko, huwag na natin siyang pag-usapan. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Pagbalik natin, bibigyan kita ng magandang kapalit. Bata, ang galing ng ex-girlfriend mo. Ang kinis, gusto ko siya. Kung gusto mong manligaw, kailangan mo ng mamahaling kotse, pero hindi mo rin kayang bilhin. Ginoo. Ang regalo mo para sa proposal sa girlfriend mo, napakaluho naman. Pribadong eroplano, gusto mo yung pinakamalaki, alak. Basta mga alak mula sa mga kilalang show. Kahit ang mga kastilyo, ay kailangang may maayos na pamana. Mga kastilyo ng duke, na ihanda na ang mga dokumentong ito para sa inyo. Kanino nyo ito ibibigay? Anong nangyayari? Kailan ko sinabing ihanda ang mga bagay na ito? Sino naman itong magandang babae? Huwag muna pansinin. Sigurado akong nandito siya para suportahan ako. Kailangan kong magpanggap. Ay, hindi na kailangan. Ang taong gusto kong regaluhan, nakipaghiwalay na sa akin. Ano, baliw na ba siya? Lahat ng magagandang bagay na ito, ayaw niya, at gusto pa niyang makipaghiwalay sa inyo. Ginoo, sino ba ang nakakaalam kung ano ang iniisip niya? Na in love siya sa isang lalaking may sirang Benz. Ginoo, siya ang may pagkukulang. Hindi siya karapat-dapat sa inyo. Kaya naman inihanda ko ang mga dokumentong ito. Ginugol ko ang maraming oras at lakas. Hindi mo dapat sayangin ang bunga ng aking pagsisikap. Tama. Ikaw rin, napagod ka. Ganito na lang. Bukas, pumili ka ng relo. Pero, ang sobra sa 5 milyon, iyon. Ikaw ang magbabayad. Alam mo naman. Ako, ang binata, hindi ganoon kadali ang kumita ng pera. Wala akong masyadong ekstrang pera. Salamat, binata, binata. Sakay na po. Team. Palem. Hindi. Huwag na tayong magkita muli. Ano? Siya pala ang tunay na anak ng mayaman. Binigyan pa niya ako ng napakaraming regalo. At ako naman, tanga na hiniwalayan siya. Kexen, bumalik na tayo. Kasalanan mo. Senyorito, masaya ka ba sa mga inihanda ko kanina? Ay, kung tama ang pagkakaalala ko, ikaw ang bodyguard ni Mr. Mo, di ba? Ibig sabihin, lahat ng nangyari kanina ay inihanda ni Mr. Mo. Oo, hindi ko inakala. Ang matandang ito ay marunong din pala makisama, pero, yung mga inihanda ninyo kanina, sobrang magarbo. Sasabihin ko sa iyo ang pagpapanggap na ito, kailangan maging mababa ang profile. Kung hindi, iisipin ng iba na masyadong peke. Lahat ng ito ay totoo, Ginoong Zuang. Basta't sabihin mo lang, kahit na helicopter o kastilyo, maibibigay namin sa'yo. Ginoong Zuang, sabi ni lolo mo, basta't pumayag kang pakasalan si Mu Qingyu, sa'yo na ang Mu Group. Ang mga bagay na ito, walang halaga. Itong si lolo mo, para lang makuha ko ang apo niya, talagang todo bigay, pero ang apo niya, medyo masungit ang taong iyon, mahirap lapitan. Wala tayong karapatang husgahan ng anak ng presidente. Sana magtagumpay si Zuang, at makuha agad ang anak ng presidente. Sige na, ako ay. Ingat po kayo, Ginoong Zuang. Tama, pagbalik mo, sabihin mo kay Ginoong mo, bukas, bigyan mo siya ng check na 5 milyon, bilang kabayaran sa kanya ngayong araw. Huwag kang mag-alala, Ginoong Zuang. Tiyo, sino ba yan? Siya. Isa siyang henyo, team. Nagpapanggap lang. Wala namang pera, nagpapanggap na anak mayaman. Pati ikaw rin. Hayaan mo akong gumanap sa eksenang ito. Nakakadiri, Lilio. Ang dagat ay hindi masusukat. Ang tinatawag mong anak ng mayaman. Sa harap ng batang ito, wala siyang karapatang magdala ng sapatos. Kung gusto niya ng pera, bilyon-bilyon kada minuto. Naiintindihan mo ba? Tito, lasing ka ba? Dahil sa kanya. Ay, hindi ko dapat dinala ka dito ngayon. Akala ko, ito ang iyong kapalaran at pagkakataon. Hindi ko inakala na ikaw ay mangmang, sa puntong humuhusga sa panlabas na anyo, Talaga bang ganito siya kagaling? May mga bagay na hindi mo naiintindihan. 3 taon na ang nakalipas. Nalagay sa panganib si Ginoong mo.
Sa sarili niyang lakas, nailigtas niya si Ginoong Mu. Ang iba pang detalye, hindi ko na pwedeng sabihin. Basta ang mahalaga. Alam mo lang na napakalakas niya. Sa totoo lang, parang hindi na siya tao. Kung may pagkakataon kang makipag-ugnayan sa kanya, malaking benepisyo ito para sa'yo. Naiintindihan mo ba? Oo, naiintindihan ko, Tito. Anong nangyari? Ang pangit ng itsura mo. Sinabi ni Lolo na pakasalan mo ako, pero pumunta ka para makita ang ex mo. Hindi mo ba ipapaliwanag? Mga ex-girlfriend ko na iyon, bakit ka galit na galit? Baka naman. Nagseselos ka. Sino ang nagseselos sa'yo? Ang kapal ng mukha mo. Hintayin mo ako dito. Ano ang ginagawa? Ibigay. Pupunta ako sa merkado ng alahas. Ikaw ang magmaneho. Ginawa mo akong driver. Hindi. Ang pangunahing gawain mo ngayon ay magpanggap na boyfriend ko. Kapag pumalpak ka sa pag-arte, lagot ka sa akin. Ha? Anong Bilisin mo at magpalit ng maayos na damit. Bibigyan kita ng 5 minuto. Oh. President mo, kahit napapayag akong magpanggap na boyfriend mo, dapat bigyan mo man lang ako ng script. Hindi naman ako aktor. Paano kung mamaya, may butas sa kwento? Hindi maganda. Tama na, tumahimik ka. Hindi mo kailangan magsalita, maging mascot ka na lang. Hindi mo kailangang magsalita, maging mascot ka na lang. Xingyu, dumating ka na. Ginoong Zhao, ang tagal nating hindi nagkita. Xingyu, itong binata sa tabi mo, mukhang hindi pamilyar. Hindi mo ba siya ipapakilala? Ang pangalan niya ay Zuangbi. Siya ang boyfriend ko. Xingyu, isang anak mayaman mula sa Zidu. Kilala ko na siya. Wala akong narinig na apelyidong Zuang. Ang batang ito, hindi siya bagay sa'yo. Kung sino man ang pipiliin kong lalaki, iyon ay problema ko. Hindi mo na kailangang makialam. Xingyu, wala akong ibang ibig sabihin. Alam mo ang puso ko, ikaw lang ang gusto kong pakasalan. Pasensya na, maraming gustong magpakasal sa akin. Hindi kita gusto. Magugustuhan mo rin ako. Siya ang gusto ko. Siya ang gusto ko. Sige, hindi na kita aawayin. Naihanda ko na ang mga kailangan mo. Pumasok na tayo. Xingyu, hindi ko akalain na sa murang edad mo, magkakaroon ka ng ganitong tapang. Ang pamilya mo ay tiyak na nasa mabuting kamay mo. Palagwin natin ito, Lolo Chin. Huwag mo na akong purihin. Ang dahilan kung bakit ako naglakas loob na bumili ng batong ito, ay dahil ikaw ang presidente ng asosasyon ng mga alahas. At dahil sa iyong garantiya, natural na magtitiwala ako. Handa na ba ang kontrata? Pwede ko na bang pirmahan agad? Matagal nang handa ang kontrata. Sandali lang. Anong nangyari? Xiao Yuer, hindi pwedeng pirmahan ang kontratang ito. Maging mabait ka naman, huwag kang magulo. Pag uwi natin, ipagluluto kita ng masarap. Gusto mo bang mamatay? Gago. Ano bang sinisigaw mo dyan? Ay, may problema itong bato. Hindi pwedeng pirmahan. Ano ka ba naman? Si Ginoong Chin ay isang nangungunang eksperto sa pagsusuri ng mga anti-gang bagay. Mas magaling pa ba ang mga mata mong parang sa aso? Tingnan mo, nagmamadali na siya. Team, HMPH, Team. Ako ba ang nagmamadali? Ito ang 3 orihinal na bato na iniingatan ng pamilya Zhao. Kung hindi dahil kay Qingyu, hindi ko sana ito ibebenta. 50 bilyon. Akala mo ba marami na iyon? Presyo ng kaibigan pa nga ito. Kung ganun, Ginoong Zhao, paano kung magsugal tayo? Karapat-dapat ka ba? Sige, tataya ako laban sa'yo. Sabihin mo, ano ang gusto mong laruin? Itong 3 bato lang. Huwag mong banggitin ang 50 bilyon. Hindi man lang ito nagkakahalaga ng 5,000 piso. Ano? Ginoong Zhao, alam ko ang mga patakaran sa inyong industriya. Ganito na lang, magpadala ka ng isang tao para makipagtagisan ng galing sa akin. Kung manalo ako, sa harap ko mismo, buksan mo ang 3 batong ito para sa akin. Kung ang halaga nito ay aabot ng 50 bilyon, ang Mo Group namin ay handang bilhin ito sa dobleng halaga. Kung matalo ako,
Magpapatuloy ang transaksyong ito. Sige, tinatanggap ko ang alok mo, pero may kondisyon ako. Kung matalo ka, gusto ko ang isa mong kamay. Zhao Muyan, ang lakas ng loob mo, walang problema, pero may kondisyon din ako. Kung matalo ka, lumayo ka na kay Qingyu. Ito ang babae ko, ang galing mo, matapang ka. Sige, ipapakiusap ko si Ginoong Qing. Para patas, lumabas ka, maghanap ka ng kahit anong pwesto sa labas. Maglaro tayo ng bato-bato kick. Ano sa tingin mo? Sige. Sigurado ka ba talaga? Mahalaga sa akin ang transaksyong ito. Kung magkakamali ka, hindi kita patatawarin. Paano kung tumayarin tayo? Hindi ba 50 bilyon ang transaksyong ito? Kung tama ang sinabi ko, pwede bang bigyan mo ako ng 5 bilyon? Ang ganda ng pangarap mo. Pero kung manalo ka, gagawin kitang driver at assistant ko, taunang sahod na 1 milyon. Sige ba? Tinitingnan niyo ba ang mga bato? Binata, sige, simulan na natin. Ako na ang mauuna. Ang paggalang sa nakatatanda at pagmamahal sa nakababata ay tradisyonal na birtod. Ikaw na ang mauna. Sige. Binata, ikaw na. Ang matandang ito, talagang may kakayahan. Magaganda ang mga batong pinili niya. Sayang, isa akong mandirigma ng sinaunang sining. Ang aking mga mata, mas kahanga-hanga pa kaysa sa MRI. Sa tingin ko, ang mga batong ito, ay lahat ng bukas na materyal. Binata, lahat-lahat ay 1,000 piso. Boss, sakto may cutting machine ka rito. Kami naman, gusto naming, buksan ang bato dito mismo. Jade na parang bigas, maganda. Binili ko ng 800 yuan, ibenta mo ng 100,000, walang problema. Ay naku, isa pa pala ito, may halo pang berde ng tagsibol, kahit maliit lang ito. Pero kapag ginawa itong singsing, 10 hanggang 20,000, walang problema. Ay naku, materyales para sa pulsaries na may kulay. Ito'y nagkakahalaga ng milyon. Ginoong Qing, talagang may talento ka, bata. Ikaw na. Pasensya na. Lumang minahan, uri ng jade na malayelo. Nako, hindi ko lang alam kung magkano ang halaga nito. Pare, magbibigay ako ng 300,000. Ibenta mo sa akin, paano? Pwede naman, bro. May mata ka sa maganda. Sige, mag-transfer tayo ng pera ngayon, tapos iyon na ang bato. Ay naku. Hindi ko inaasahan, kita ko na ang renta ko sa 1 taon. May sobra pa. Ayos, ayos. Huwag kang masyadong magyabang. Gusto kong makita ang natitirang 2 piraso, kung ano pang magagandang bagay ang lalabas. Diyos ko. Ito ay jade na nagkakahalaga ng 500,000. Binili niya lang ito ng 300. Lugi ako ng sobra. Ano sa tingin mo, Ginoong Zhao? Sumusuko ka ba? Ano, Zhao Gangzi? Sumusuko ka ba? Anong nangyayari? 2 piraso lang, 80,000 lang. Hindi ka pa nananalo, magpatuloy ka. Ito. Imposible, buong berdeng salamin na jade ito. Hindi, ito ay Imperial Green. May Imperial Green sa pwesto ko. Ginastos ko lang wala pang 500 pesos. Diyos ko. Pakisama na ang mga walang hiya na ito. Hindi ko na kaya. Ang natitirang buhay ko ay mas masahol pa sa kamatayan. Hey bata, hindi mo na kailangang putulin. Kung babagsak o tataas, mag-aalok ako ng 5 milyon.
Inaabuso mo ang kawalan ng kaalaman ng iba sa Jade. O ano ba? Binata, bibilhin ko itong Jade ng 3 bilyon. Agad na transaksyon. Walang bawian. Ano? 3 bilyon. Sino ba talaga ang bastos na ito? Ang galing ng medisina niya, napaluhod si Lolo Cho para maging disipulo. At ang pagsusugal ng mga bato ay madaling matatalo. Ang pinakamagaling na manunugal ng bato sa Zido, si Qin Weiran. Xiao Yuer. Hindi ba't napag-usapan na natin? Ako ang tutulong sa iyo na manalo sa pastahan na ito, pero ang batong ito ay mapupunta sa akin. Tawagin mo akong boss mo, Assistant Zuang, noon. Ang mga kilos mo ay kumakatawan sa kumpanya, hindi sa sarili mo, lalo na hindi bilang boyfriend ko. Kaya ito ay pag-aari ng kumpanya. Ingatan mo ito, Terra na. Walang sino man ang pwedeng umalis. Ito ang pwesto ko. Putang ina, sinabi ko sa'yo na bantayan ang pwesto. Nang ahas kang ibenta ang mga gamit ko. Ayaw mo na bang mabuhay, boss mo? Hindi ko ibinenta ang mga alaga mo. Sila iyon. Pumasok sila rito at pinilit kaming bumili at magbenta, bata. Ito ang pwesto ko. Ang lalaking ito ang tumutulong sa akin magbantay ng pwesto. Wala siyang karapatang magbenta ng mga bagay. Ay lapag mo na ngayon ang mga bagay. Umalis ka na agad. Pwede kitang patawarin at hindi patayin. Sabi ko na nga ba, sa ganitong klase ng pwesto, paano magkakaroon ng ganitong klaseng napakagandang Jade? Yun pala, may nag-set up ng bitag. Ginoong mo, kung ayaw mo talagang makipagtransaksyon, sabihin mo na lang, bakit kailangan pang gumawa ng ganitong palabas? Maglaro tayong lahat. Hoy, Master Qin. Nandito ka rin pala, sakto, sasabihin ko na ang totoo sa inyo. Ang bato na hawak ng batang ito, ay akin talaga. Kaya pala nakipagpustahan ka, wala akong pakialam sa pastahan ninyo. Pero ngayon, ibalik niyo sa akin ang bato ko. Kaya pala matagal na kayong nagkakontsaba. Sabi ko na nga ba, paano mo naman magagawa, ang ganitong klaseng magandang bato? Niloloko mo ako, ganun ba? Sige. Ano yan? Siyempre, ang aking Imperial Green Jadet na hilaw na bato. Anong hilaw na bato? Saan nanggaling ang batong yan? Hindi, ang daming tao na nanunood dito. Sa tingin mo ba na sa akin? Saan mo may tago, ang ganito kalaking bato? Bata, gusto mo bang mamatay? Ano pang hinihintay nyo? Sige, sugod. Patayin nyo siya. Mga taong walang prinsipyo, at iba't ibang klase ng trabaho. Sino na lang ba ang hindi ko pa nakikita? Binigyan ka lang ng pamalo ng taong si Qin, at umakyat ka na agad. Akala mo ba isa kang unggoy? Anong tinutulala mo dyan? Gusto mo bang mabugbog? Hindi na, hindi na. Zhou Muyen, hindi mo ba ako bibigyan ng paliwanag? Maraming tao dito. Pagbalik natin, saka na natin pag-usapan. Tamang-tama, sumama ka sa akin pauwi. Pag-usapan natin. Ano ba talaga ang problema sa 3 batong iyon? Ginoong Qin. Gusto kong malaman kung ano ang kakaiba sa transaksyong ito. Ano ba talaga ang lihim dito, Ginoo Zhao? Pwede ba nating pag-usapan ng pribado? Hindi na kailangang mag-abala pa. Sasabihin ko na ng direkta. Itong 3 bato, peke silang lahat. Xiao Yuer, tingnan mo. Sabi ko na itong 3 bato ay peke, di ba? Buti na lang at hindi natin binili ng 50 bilyon. Kung hindi, sobrang naloko tayo. Zhou Muyen, hindi mo ba ako bibigyan ng paliwanag? Ikaw ang may gawa nito. Ginoo Zhao. Napilitan lang ako. Ang mga tao ng pamilya Zhao, ang nagpilit at nanloko sa akin para gawin ito. Kalokohan. Kailan ba ginawa ng pamilya Zhao ang ganitong bagay? Qing Yu, ang paghanga ko sa iyo. Alam ng buong Zidu, hindi kita niloloko, lalong hindi kita sasaktan. Sabihin mo, sino ang may gawa nito? Kung hindi, papatayin kita. Si Tio Zhao Shendong mo. Siya ang nag-utos sa akin na gawin ito. Ayaw niyang ikaw at Mu Qingyu ay magpakasal, kaya sinamantala niya ang pagkakataong ito, para sirain ang inyong mga plano. Sa ganitong paraan, malalampasan niya kayo, at mapapalitan ang pinuno ng pamilya. Umalis ka, ay. Sige, si Tio pala ang may gawa nito. Babalik ako para singilin siya. Gusto mong umalis? Qing Yu,
Wala akong kinalaman dito, pero bibigyan kita ng maayos na paliwanag. Wala kang pakialam dito. Zhao Muyen, ang batong ito ay pag-aari ng pamilya Zhao. Ang pamilya Zhao ay sakim at mapaghangad. Gusto niyong linlangin ang pamilya mo. Kung matutuloy ang transaksyong ito, hindi lang ako magiging katawa-tawa sa mundo ng negosyo sa Zido. Grupo mo, ang plano nilang pumasok sa industriya ng alahas, ay tuluyang mabubulilyeso. Gusto mong umalis, umalis ka. Wala ka bang paliwanag na iiwan? Mu Qingyu. Talaga bang iniisip mo na sa harap ko, maaari kang magmataas? Mu Qingyu, akala mo ba talaga na kaya mong magmataas sa harapan ko? Sige nga, lubos mo nang ipinakita ang tunay mong ugali, hindi ba? Huwag mong isipin na dahil hinabol mo ako. Hindi ko alam ang ibig mong sabihin. Ang pamilya mo ko ay hindi marami ang lahi. Ako lang ang babaeng tagapagmana. Makukuha mo ako, makukuha mo ang buong pamilya mo. Ang plano mo. Huwag mo nang isipin. Tama si Xiaoyu. Dapat lumayo sa ganitong klaseng tao. Gusto mo bang mamatay? Putulin ang dila ng batang ito. Binata, humingi ka ng tawad, at hindi na ako gagalaw. Kung ganun, gumalaw ka na lang. Nagpapanggap ka pa sa harap ko. Karapat-dapat ka ba? Papaano nangyari ito? Ginoong Zhao, ang lakas ng taong to, huwag mo siyang galitin. Binata, kahit gaano ka kagaling, mas mabilis ba ito sa bala? Zhao Muyen, baliw ka ba? Ilagay mo na ang baril mo. Magaling kang lumaban, ha? At ano ngayon kung magaling ka? Huwag mong sabihin na hindi kita binigyan ng pagkakataon. Lumuhad ka at magmakaawa sa akin. Kung hindi, gusto mo bang mamatay? Sino ka ba talaga? Napakalakas mo naman. Pwede bang kulitin mo ang sinabi mo? Panagutan ang mga kahihinatnan. Pasensya na. Ang lahat ng pagkakamali ngayong araw ay sanhi ng aming mga pagkilos. Wala kayong kinalaman dito. At para sa inyo ngayong araw, sa lahat ng pinsalang dulot, sa ngalan ng pamilya Zhao, handa kaming tanggapin ang lahat ng inyong kahilingan. Ikaw, sino ka ba talaga? Takaw sa labas, tanga. Akala mo talaga isa kang Ginoo, hindi mo kayang labanan ng taong ito. Pasensya na, hindi niya alam kung gaano kakalakas. Patawarin mo siya, ipinapangako ko na hindi siya magiging banta sa iyo. Ngayon na alam mo na kung sino ako. Mukhang pareho tayong nasa parehong industriya, bakit mo piniling maging tuta ng iba? Walang hiya ka, tapos ka na, kahit sino ka pa. Hindi kita palalampasin, kahit gaano ka pa kalakas. Simula ngayon, ang pamilya Zhao at ikaw, walang katapusan ang laban natin. Simula ngayon, ako ang magsasalita, makinig ka. Kung hindi, lahat tayo mamamatay. Alam mo na ang pagkakakilanlan ko, kaya dapat alam mo rin, kung gaano kalaki ang kapangyarihan ko. Umuwi ka at disiplinahin ng maayos ang batang ito. Kung hindi, mamamatay siya. Huwag kang mag-alala, siguradong pipigilan ko siya. Ano ka ba? Ang lakas ng loob mong takutin ako. Hintayin mo ang paghihiganti ng pamilya Zhao. At ikaw rin, Mu Qingyu, gagawin kitang. Tumahimik ka, nababaliw ka ba? Ikaw, akala mo kung sino ka. Laging nakukuha ang gusto. Alisin mo ang maskara mo, isa kang mabahong basura. Gusto mo pang insultuhan ang babae ko. Kung ganun, sisiguraduhin ko, na hindi mo na magagawa ito kailanman. Tapos na. Wala nang magiging tagapagmana ang pangunahing pamilya ng mga Zhao. Ang nag-iisang tagapagmana ng pangunahing pamilya ng mga Zhao ay tapos na. Ito ang pamilyang Zhao na pinakamayaman sa lugar. Paano ko ba tatapusin ito? Wala na, Xiaoyu. Naparusahan na ang masamang tao. Tara na. Ikaw. Sino ka ba talaga? Bakit natatakot sa'yo si Mr. At binugbog mo ang anak ng pamilyang Zhao. Hanggang sa maging baldado siya. Siya lang ang nag-iisang tagapagmana ng pangunahing pamilya ng mga Zhao. Hindi ka patatawarin ng asawa niya. Huwag kang mag-alala, hindi nila ako kayang galawin. Maliban na lang kung gusto nilang mamatay lahat. Tara na. Pinuno ng pamilya, wala na talagang pag-asa si Senyorito. Nawala na ang kakayahan niyang magkaanak, wala na talagang lunas. Buti na lang at bata ka pa, malakas at malusog. Pwede ka pang magkaanak ulit, puting.
Ang bagay na ito, gusto kong ikaw mismo ang kumilos. Gusto kong si Muchinyo, ang maliit na aktres na iyon, ay magdusa ng higit pa sa kamatayan. At pati na rin ang walang kwentang taong iyon na gumawa ng aksyon. Gamitin ang lahat ng paraan para pahirapan siya hanggang mamatay. Puno ng pamilya. Wala namang problema, pero ayon sa ulat ng mga tauhan, yung tinatawag na Zuangbi, ang pagkakakilanlan niya, medyo espesyal. Huwag mong sabihin sa Zidu, kahit sa buong Imperial City, ang mga nakakaalam ng tunay niyang pagkakakilanlan, hindi basta-basta gumagalaw. Ang galing niya. Ang taong ito na tinatawag na Zuangbi, ay hindi lang isang napakahusay na mandirigma, ang kanyang amain. Ay kasing lakas ng imperyo at ng royal na pamilya, ang pinuno ng pamilyaan, si Anding Tian. Ano? Anding Tian. Paano nangyari ito? Maaari bang, ganito na lang ba ito? Puno ng pamilya, si Hanzin ay nagtiis ng kahihiyan sa ilalim ng kanyang mga hita, isang simpleng pamilya mo lang ito. Kahit na nariyan si Zuangbi, hindi natin siya kayang labanan ng harapan. Pwede itong gawin ng palihim, isisi sa iba. Ibaling ang sisi sa iba, gamitin ang iba para pumatay. Maraming paraan para gawin ito. Ikaw na ang bahala sa bagay na ito. Gusto kong patayin ang taong si Ye, dahil hindi mo naprotektahan ang anak ko. Kung ganun, mamatay ka na lang. Walang problema, gagawin ko agad. Anong ginagawa mo rito, ate? Hindi mo ba napansin? May sumusunod sa atin. Totoo ngang may mamamatay tao. Mukhang gusto talagang makipaglaban ng pamilya Zhao sa pamilya mo. Magaling. Hinihintay ko siya. Mukhang may kakayahan ang kalaban. Nakayanan tayong labanan ng ganito katagal. Siguradong hindi siya basta-basta. Lahat ng mga ito ay para sa iyo. Akala ko para sa iyo ang mga ito. Sino ba talaga ang may alam kung sino ka? Misteryoso. Kakaiba, bakit ang tagal na nating naglalakad? Nasusundan pa rin nila tayo. Bakit mo ako hinawakan? May nakikinig. Sa damit ko mismo, paano nagkaroon ng pang-especially iya doon? Siguradong isa sa mga tao mo ang naglagay niyan. Hindi kaya ikaw. Hindi ako ganong klaseng tao. Baka ang assistant kong si Ning yan. Magkapatid kami sa puso, bakit niya gagawin yun? Terra. Numero 2. Ang misyon ngayon ay dapat magtagumpay, hindi pwedeng mabaygo. Ang babaeng iyon, kailangang mamatay. Hindi maganda, tumakbo sila papunta sa mataong mall. Akala nila mas ligtas doon. Hindi ba tayo maglalakas loob na kumilos? Panaginip lang yan. Numero 2. Habulin mo siya. Kailangan nating patayin si Muchinyo ngayon. Hawakan mo ang kamay ko. Kung mawala ka, hindi kita kayang protektahan. Anong gagawin natin? Tinamaan ka ng bala. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Noong tinanggap ko ang misyon na pumatay, may nagsabi sa akin na ikaw ay isang nakakatakot na tao. Ngayon, sa tingin ko, hindi naman pala. Bakit hindi ka nagsasalita? Natakot ka ba? Walang problema. Basta't pinindot ko ang gatilyo, sisubog ang ulo mo. Hindi mo mararamdaman ang sakit, mamamatay ka na lang. Siyempre, kasama rin ang babaeng nasa tabi mo. Papatayin ko rin siya at isasama sa impyerno. Samahan kita. Sayang naman, napakagandang babae. Gustong patayin ako. Karapat-dapat ka ba? Ako'y naglakbay sa buong mundo. Hanggang ngayon, wala akong nasaktan. Hindi ko akalain na ngayon. Hindi ko akalain na matatalo tayo. Nakakahiya talaga. Dadalhin na kita sa ospital. Ayoko sa ospital. Tama ito ng bala. Hindi ko maipapaliwanag. Iuwi mo na lang ako. Ako na ang bahala. Gusto mo ba talaga akong magtanggal ng bala? Ano pa nga ba? Nasa likod ko ang bala. Hindi ko naman kayang tanggalin mag-isa. Pero kung tatanggalin mo ito ng direkta, masakit yan. Spray. May pampamanhid ka ba? Paano magkakaroon ng pampamanhid sa bahay ko? Ano pa ang sinasabi mo? Sige, bilisan mo na.
Masakit ba? Masakit ba? Siyempre masakit. Pasensya na. Kasalanan ko lahat, kung hindi ko lang pinilit na, sumunod ka sa akin, hindi kita pababayaan masaktan. Array, Xiao Yu. Napansin ko na kapag nag-aalala ka, napakabait mo pala, bakit kaya, lagi kang mukhang galit sa normal na araw? Nakita mo rin, gusto ko ba ito? Mo Group. Malapit nang maging, isang malaking kagat ng iba, ay, mukhang. Hindi rin madali para sa'yo, iyon nga pala. Magluluto ako ng sopas para sa'yo. Teka, huwag mo na akong tawaging Xiao Yu. Simula ngayon, tawagin mo akong boss mo. Ako ang amo mo. Mukhang ang pamilya Gao ay kumuha ng suporta mula sa likod. Ang mga hari ng kabisera ay dumating upang labanan kami. Ngunit sa pagkakataong ito, sinabi rin ng aming guro na ako ang mag-aayos sa mga hari. King. Dahil kayo ang unang umatake, huwag niyo akong sisihin kung magiging malupit ako. Handa na ang sopas. Inumin mo na habang mainit pa. Unang beses kong magluto ng sabaw. Bawal kang magreklamo, ha? Unang beses kong magluto ng sabaw. Bawal kang magreklamo, ha? Masarap. Siguradong ang mga nasa palasyo ay hindi pa rin titigil sa pananakit kay Xiao Yuko. Kailangan natin siyang protektahan. Nasugatan ka, magpahinga ka ng maayos sa bahay. Hindi mo kailangang sumama sa akin sa opisina. 3 araw na akong nagpapagaling. Matagal na akong magaling. At saka, halatang gusto ka nilang alisin. Paano ko naman magagawang balewalain ito? Kailangan kitang protektahan ng malapitan. Salamat sa'yo. Ay, pamilya naman tayo. Huwag ka nang magpasalamat. Sinong pamilya mo? Walang hiya. Oy, hindi ba ito si Mr. Mo? Sa wakas dumating ka na. Matagal na kitang hinihintay. Ay, sino ito? Ang manliligaw mo. Ano bang pinagsasasabi mo? Siya si Zhao Mufeng, pinsan ni Zhao Muyen. Bakit ka nandito? Bakit ako nandito? Siyempre nandito ako para maningil ng utang. Ilang araw na ang nakalipas, si Mr. Mo at ang pamilya Zhao namin ay nagkaroon ng transaksyon sa Jade Rose Stones. Hayagang lumabag sa kasunduan, at ang mabuting kapatid ko, ginawang baldado. Ngayon, nandito ako para kunin ang bayad sa paglabag sa kontrata. Ang kabuuang halaga ng transaksyon ay 50 bilyon. Kayo ang unang lumabag sa kontrata. Kailangan niyong magbayad ng 10% na multa. Iyon ay 5 bilyon. Ginoong Mu. Magbigay ng pera. Ting. Humihingi sa akin ng pera. Kayo ang gumamit ng pekeng Jade. Niloko niyo ako. Hindi ko na kayo pinahamak. At kayo pa ang may lakas ng loob na humingi ng pera sa akin. Ay Mu Qingyu. Ang pagsusugal sa Jade ay may kaakibat na panganib. Sinasabi mong kami, ang pamilya Zhao, ang nagplano nito. Hindi rin namin alam kung ang batong Jade na iyon ay totoo o peke. Pinapayuhan kitang magbayad na agad. Huwag mo nang palalay ng sitwasyon. Walang hiya. Lumayas ka. Ikaw na walang kwenta. Ang lakas ng loob mo. Utang ay dapat bayaran. Tama lang iyon. Pinapayuhan kita na magbayad ka na. Kung hindi, papatayin kita. Pinapayuhan kita na magbigay ng pera agad. Kung hindi, papatayin kita. Kapatid. Hindi ka pa ba nagising? Nananaginip ka pa ba? Nakikipag-usap ako kay Mo Qingyu. Wala kang karapatang magsalita. Ikaw si Zuangbi. Sige, tandaan kita. Maghintay ka lang. Gagamitin ko ang impluensya ko. Sisiguraduhin kong matatalo ka. Pinaghihinalaan ko ang pamilya Zhao. Parang hindi sila natututo sa mga pagkakamali nila. Ay, kahapon lang binugbog ko ang kuya mo. Ngayon tinatakot mo pa rin ako. Papatayin mo ako. Sige, ngayon, ako naman ang papatay sa'yo. Ano, Xiao Yu? Ang batang ito ay mukhang hindi matibay sa laban. Tawagin ang ambulansya. Tawagin mo akong boss mo. Pareho lang naman. Tinatamad akong pag-usapan ito. Hinimitay mo siya. Paano natin ipapaliwanag pagdating ng pulis?
Ano bang dapat ipaliwanag dyan? Siya ang unang nanakit kanina. Ako'y nagdepensa lang sa sarili. Tayo naman ay mga mabubuting mamamayan na sumusunod sa batas. Ikaw ba'y sumusunod sa batas? Talagang hindi ako naniniwala dyan. Kahapon, pumatay ka pa nga, pero iyon ay para sa sariling depensa. Hindi naman pwedeng papatayin ka na lang. At tatayo lang ako dyan at walang gagawin. Ay sige na nga, huwag na nating pag-usapan yan. Ano bang iniisip ni Zhao Mufeng? Na naglakas loob siyang mag-isa para humingi ng pera sa akin. Oo nga. Pakiramdam ko rin na matapang siya. Ay. Sabi mo, posible ba, na gusto ka rin niya? Pumunta siya rito ngayon para maningil. Isa lang itong dahilan. Ang tunay na layunin, ay makita ka lang. Sobra ka na. Ikaw na ang lumabas. Ako na ang mag-aayos dito. Sige. Oh, sige. Nakakaawa talaga. Ang ganda-ganda pa naman ng dalaga. Paano niya nagawang saktan siya? Nasaan siya? Kailangan ko talagang turuan siya ng leksyon. Hehe. May magandang palabas na paparating. Huang Kexen, ikaw pala. Tingnan niyo lahat. Ito ang lalaking walang puso na nang iwan. Isang walang hiya at kasuklam-suklam na tao. Nabuntis mo si Binibining Huang. Tapos hindi ka man lang nanagot, hinahanap ang bata para ibenta, kaya't nawalan ng pag-asa si Binibining Huang. Tumalon sa ilog para magpakamatay, buti na lang at nasagip siya agad, kaya't naligtas ang kanyang buhay. Ikaw pala ang walang kwentang lalaki na iyon. Hayop ka talaga. Halos mamatay silang mag-ina. Hindi ba ito ang boyfriend ni boss mo? Paano niya nagawa ang ganitong kasamaan? Ibubunyag ko siya para masira ang kanyang reputasyon. Sige, harapin mo ako. Bigla na lang akong naging masamang tao. At kapag hindi ito naayos ng maayos, hindi lang ako ang mamalasin. Pati reputasyon ng Mo Group ay maaapektuhan. Mukhang talagang ako ang pinupuntirya nila. Ginagawa nila ang lahat ng paraan. Sayang, masyado nyo akong minamaliit. Hindi pala ang lalaking ito ang nang-iwan. Ang babaeng ito ang kusang ng akit. Huang Kexen, nagkamali ka ng nilapitan. Hindi ako ang tipo ng mayamang tagapagmana na gusto mong mahuli. Ikaw, na parang kahit sino ay pwedeng makuha. Lumayo ka sa akin. Nakakainis. Anong karapatan mong sabihin sa akin yan? Anong karapatan mo para sabihin sa akin yan? Bakit? Napaikan ka na ba? Sasabihin ko sa'yo, Huang Kexen, kahit hindi ako anak mayaman. Ako, si Zhuang Bi, ay isang self-made na mayaman. TSK. Kuya B, alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi ko kayang mawala ka. Bigyan mo na lang ulit ako ng isa pang pagkakataon. Magkanya-kanya na kayo. Wala namang dapat panoorin dito. Hindi ako isang lalaking basta na lang nang iiwan. Sila ang mga traidor na ito. Pinaglalakuan mo ba ako? Hoy, Zhuang B. Hoy, Zhuang B. May sakit ang tita ni Ate Kiyu yan. Sumama ka sa akin. Sige. Bakit hindi ka nagsasalita, bata? Sasabihin ko sa'yo, gusto mong mapatahimik ang kaguluhan. Kahit 100 tao o 10 bilyon hindi ito maayos. Tawagin ang pulis at hulihin siya. Pakainin siya ng pagkain sa kulungan. Bilisin mo at bugbugin siya. Ipaghiganti ang kawawang dalaga. Tumahimik kayong lahat. Alam nyo ba ang totoong nangyari? Nandito lang nanonood ng gulo. Parang walang pakialam. Ako naman talaga ang nasaktan dito. Pero ako pa ang ginawang masamang lalaki ng babaeng yan. Sabihin mo, gaano ba siya kalupit? Anong nangyayari? Bakit parang siya pa ang nagrereklamo? Huang Kexen, ikaw ang nanligaw sa akin noon. Pagkatapos ikaw rin ang humiling ng hiwalayan. Bakit ngayon? Gusto mo pa rin akong sirain? Kuya B, mahal kita. Ikaw ang nag-iwan. Ikaw lang palagi. Wala akong ibang mahal kundi ikaw. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, pwede ba? Kanino na naman galing ang ideyang ito? Kay Chen Jisheng. Siya ang nang-akit sa akin. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, pwede ba? Sinasabi nilang iniwan ko siya pagkatapos ng lahat. Huang Kexen, simula pa lang, masama na ang intensyon mo. Palagi mong iniisip na makapangasawa ng mayaman. Sa loob ng 3 taon na ito, 4 na beses kang nabuntis at nagpalaglag. Walang nakakaalam nito. Ate Kiyu yan. Xiao Zhuang, nandito ka. Ginoo, siya ang nagligtas kay Qingyu, si Xiao Zhuang. Pati si Lolo Cho gusto siyang gawing guro. Oh, talaga, maliit na dakilang manggagamot. Pakiusap, iligtas mo ang anak ko. Kahit may maliit na pag-asa lang. Ako si Weibo.
Handa akong magbigay ng 10 bilyon bilang bayad. 10 bilyon, ang galante naman ng matandang ito. Lolo, pwede ko bang tingnan muna? Hindi rin ako sigurado kung kaya itong gamutin ng 100%. Hindi naman kasi ako profesional na doktor. Pakiusap. Lolo, ito ay espesyal kong dinala mula sa kabisera. Narito si Ginoong Liu Yisho. Espesyal na dumating para gamutin si Tia. Oy, Mokiu yan. Bakit nandito ka rin? Ate Tuan, ang galing naman. Ako rin ay nagdala ng isang dakilang manggagamot para gamutin si Tia. Bunso Tuan, ang galing naman. Ako rin ay nagdala ng isang mahusay na manggagamot para gamutin si Tia. Hiyu yan. Ito ba ang manggagamot na nahanap mo? Napakabata naman. Magagamot ba niya si Tia? Huwag kang manghusga sa itsura ng tao. Magpakita ka ng respeto sa mga bisita ko. Lolo, hayaan mo na si Liu Yisho, si Master Liu. Subukan niya. Sa kabisera, nagpagaling siya ng mga importanteng tao. Sa Naihai. Ginoong Liu, gaano po kayo kasigurado sa pagpapagaling ng sakit ng anak kong babae? Hindi ko masasabing gagaling agad siya sa gamot, pero sigurado akong may 70% na posibilidad. Ting, ihatid mo ang bisita. Kung hindi mo ako pinagkakatiwalaan, magpapalam na ako. Ay nako, Itay, tingnan mo si Bunso, ang lala na ng pagkakasakit niya, pero pinalayas mo pa. Ang maestro, na pinakiusapan ni Tuan, kahit sarili mong anak, ni hindi mo pinaniniwalaan ang sarili mong apo. Ji Yuan, kailan ka ba naging concern sa kapatid mong ito, pero hindi mo naman pwedeng, basta kumuha ng kung sinong ginatilyo para gamutin siya. Doktor ka ba? May lisensya ka bang mag-practice? Lolo, ang taong ito ay malinaw na isang manloloko. Siya ay kinuha ni Mo Qiuyan para lokohin ang pamilya Wei. Alam niya, na para magpagamot si tita, nag-alok kayo ng 10 bilyon. Kung talagang hayaan niyo siyang gamutin si tita, paano kung may mangyaring masama? Hindi ba't napahamak si Tia? Wei Tuaner, mag-ingat ka sa pagsasalita mo. Tama ang hinala ko. Kinakabahan ka na ba, Wei Lao? Hindi ako nagyayabang. Ang sakit ng anak mo. Ako lang, si Liu Yisho, ang makakagamot, ang iba. Hindi kayang gamutin. Sigurado ka ba? Ako'y nagmula sa Yaoshengu. Ang aking kasanayan sa acupuncture, kasama ang aking tunay na enerhiya. Kahit si kamatayan ay walang magagawa, kailangan din magbigay ng kaunting respeto. Lambak ng Diyos ng Gamot, HMM. Ikaw ang tagapagmana ng lambak ng Diyos ng Gamot. Tama. Basta't ako ang gagamot. Ginagarantiya kong gagaling ng lubos ang inyong anak. Ang manlolokong ito, ang galing mang-utok, Ginoong Liu. Kanina, marami akong nagawang mali. Kung mapapagaling ninyo ang sakit ng anak kong babae, ibibigay ko agad itong 10 bilyong tseke. Sige. May epekto. Gumanda ang kulay ng mukha ni Tia. Talagang mahusay na manggagamot, talagang magaling siya. Hindi pwede. Kung magpapatuloy siya, may mamamatay. Manloloko ka, Neo. Nagpapanggap kang marunong. Kung mapahamak si Miss Wei. Kaya mo bang akuin ang responsibilidad, ikaw? Anong pinagsasabi mo? Hindi mo ba nakita, gumaling na si Ginang Wei, hindi ba? Kung talagang magaling ka, bakit noong nasa pamilya Sun ka sa Imperial City? Pinalayas ka agad nila. Ako. Sino ka ba? Sigurado ka bang hindi mo ako kilala? Ikaw ang dakilang manggagamot. Ako'y dapat parusahan. Hindi na ako mangangahas na manloko muli. Dakilang manggagamot. Patawarin mo na ako. Maawa ka. Ikaw talagang sinungaling. Mga tao, halika. Dalhin mo ako doon para makita. Opo. Tumayo ka. Nagkamali ako, dakilang manggagamot. Patawarin niyo na po ako. Hindi ko na po uulitin. Dakilang manggagamot. Lolo, ako, lumayas ka. Munting manggagamot, pasensya na sa abala kanina. Huwag niyo sanang ikagalit. Ituloy niyo po ang pagtingin sa anak ko.
Maraming salamat, hindi na kailangan, Ginoo. Nandito ako ngayon. Nandito lang kami para magpagamot. Pero ang sakit ng anak nyo ay hindi ALS. Paano nangyari iyon? Pati si Chu Siwen ay nagsabi na iyon ang sakit niya. Ginoo, narinig mo na ba ang tungkol sa lason ng Chenji? Makina ng pagkakawit. Ang lason ng makina ng pagkakawit na ito ay may napakahabang panahon ng pagkalat. Hindi ito madaling matukoy sa maikling panahon. Ang taong nalason, ang buong katawan, ay unti-unting maninigas, hanggang sa tuluyang mabaluktot at maging isang bilog na laman at mamatay. Pero hindi ito isang palabas sa telebisyon. Inimbento lang ba ito? Maliit na manggagamot, pakiusap, iligtas mo ang anak ko. Kahit isakripisyo ko ang buhay ko, handa akong gawin ito. Ginoo, hindi mo kailangang gawin ito. Ang lason ng anak mo ay kaya kong gamutin. Pero, may kulang akong isang gamot ngayon. At ang gamot na ito, baka kahit gaano kalaki ang yaman, hindi mabibili. Hindi problema ang pera. Mayroon akong 50 bilyong cash na yon. Bigyan mo lang ako ng 3 araw pa. Makakakuha pa ako ng 200 bilyon. Kung hindi pa rin sapat, ay lolo. Hindi ito usapin ng pera. Ganito na lang, gagawa muna ako ng race ATA. Sundin mo ang listahan na ito. At hanapin ang mga sangkap, mas mabilis, mas maganda. Dahil ang pasyente, baka hindi na ito magtatagal. Ginoo, kunin niyo na lang ang mga gamot ayon sa race ATA. Ngayon, tutulungan ko munang patatagin ang kalagayan ng anak niyo. Diyos ko, ginamit niya ang sariling lakas ng buhay para gamutin ang anak ko. Malaking utang na loob, hindi ko makakalimutan habang buhay. Walang problema. Pagod lang ako. Ginoo Wei. Ang anak mo, makalipas ang kalahating oras, madyay gising siya ng ilang minuto. Pwede kayong mag-usap. Ay, tama na nga pala. Tandaan mo ang mga halamang gamot na pinahanap ko sa'yo. Kailangan mong makumpleto agad. Kung hindi, kahit ang mga Diyos ay hindi makakatulong. Ginoong Zuang, munting regalo. Pasensya na't maliit lang. Sana'y tanggapin ninyo. Lolo Wei. Huwag po kayong ganyan. Hindi naman po siya ibang tao. Ituring niyo na lang po siyang parang apo. Wala naman po ito, maliit na bagay lang. Itong card, itago niyo na po agad. Ikaw talagang gastadora. Ayaw mo ba talagang yumaman ako? Oo nga, Lolo. Kailangan mo ng pera ngayon. Ito. Maraming pera ba ang laman ng card na ito? Hindi naman, bilyon lang. Maliit na manggagamot. Pakiusap tanggapin mo ito. Ang matandang ito ay may alam, pwede siyang pakisamahan. Xiao Yuer, pagod na pagod ako. Iuwi mo na ako, please. Uminom ka ng tsaa. Zuang Di. Dahil ang lason na tinatawag na Chenji ay napakahirap matukoy. Paano mo ito nalaman? Sinabi ito sa akin ng aking guro. Sabi niya, ang lason na Chenji, at hindi tulad ng mga modernong kemikal na lason. Ito ay purong natural, berde, at walang polusyon. At kahit na gamitin mo ang mga advanced na medikal na kagamitan, hindi mo pa rin ito matutuklasan. Kailangan lang umasa sa aking karanasan. Sa karanasan. May karanasan ka. Huwag muna nating pag-usapan yan. Pero, tungkol sa pamilyang Wei, talagang malalim ang pundasyon nila. Tahimik lang sila, walang ingay. Pero napakatibay ng kanilang pinagmulan. Ibig sabihin, kahanga-hanga ang kanilang pinagmulan. Kaya naman, Xiao Yuer, mag-ingat ka. Ano ang kinalaman nito sa pamilya mo ko? Alam mo ba ang Huang Group? Oo, alam ko ang Huang Group. Super pamilya. Siya. Hindi ba sila nasa Imperial City? Bakit nila tayo pinupuntirya? Ang Huang Group, 50 taon na ang nakalipas, ay minsang nakipagtagisan sa Imperial City, laban sa mga naunang henerasyon ni Ate Qiuyan, at ng Wei Group. Noon, sila ang nanalo, pero makalipas ang 50 taon, ang Huang Group ay patuloy pa rin, na tina-target ang pamilya Wei. Kita mo, gusto nilang puksain lahat. Kaya makikita mo, sobrang lupit nila. Tapos, yung nakaraang panahon, yung nakaaway mo na pamilya Zhao, ang backer nila ay ang Huang Group.
Kaya nga, nilason ka nila. Hindi rin imposible. Nakakatakot ba talaga? Ay nako. Pero huwag kang mag-alala. Nandito naman ako, di ba? Mukhang may silbi ka rin pala. Magpahinga ka muna. Siguradong pagod ka sa pagpapagaling kanina. Oo, sige, matutulog muna ako. Oo. Ate Qingyu, nandito na kami. Nasaan si Kuya Zuang? Sabihin mo sa kanya na magluto na. Gutom na ako. Ba't ka sumisigaw? Di mo ba nakikitang natutulog si Kuya Zuang mo? Huwag mo siyang istorbohin. Di mo ba alam na nasugatan siya? At kanina pumunta pa siya sa Pamilya Wei para magligtas ng tao. Pagbalik niya, sobrang pagod na siya. Ay oo nga pala. Ngayon naman ay hindi linggo. Bakit ka bumalik? Ate Jun. Tingnan mo si boss mo. Parang sinapian ng multo, natuto ng mag-alala sa iba. Hindi tama. Bigla siyang nag-aalala kay Xiao Zuang. Siguradong may nangyaring kwento. Siya ay empleyado ko. Bakit hindi ko siya pwedeng alalahanin? Ate Qingyu, hindi ba sobrang inis ka sa kanya? Ako. Sige na. Ngayong gabi, ako ang taya sa masarap na hapunan. Pasasalamat kay Xiao Zuang sa pagliligtas sa tita ko. Yehey. Prinsipe. Siya ang unang diyosa ng Zidu, si Mu Qingyu, kasama ang kanyang mga kaibigan. Mag-toast tayo para magdiwang. Prinsipe, kung gusto mo siyang makilala, aanyayahan ko sila na sumama sa atin. HMM, sige. Qingyu, ang galing naman ng timing mo. May kakilala ako doon, taga Imperial City. Ang ikalimang prinsipe ng pamilya hari, gusto ka nilang makilala, pwede ba? Hindi kaya may topak ka, hindi mo ba nakikita na kumakain kami? Magandang araw, Ginoong Zuang, mukhang nagkamali ka ng intindi, sa kakayahan ng ikalimang ginoo ng Imperial City, makakatulong siya ng malaki sa pamilya mo. Kaya naman ang nais ko lang ay, ipakilala kayo sa isa't isa, hindi kailangan. Ting, Zuang Xiao, ang yabang mo talaga. Ang respeto ng prinsipe ng limang hari, hindi mo kinikilala. Hindi ko alam, kung dapat ba kitang handgun sa talino mo. Anong Huang 5 at Huang 6 na yan? Sino? Mas magaling ba siya kaysa sa kuya ko? Si Tang Ziyujing, isa sa 4 na ginoo ng Zidu. Pati siya nagiging tagapag-utos niya. Sinong mas magaling, sa tingin mo? Sinong mas magaling, sa tingin mo? Ako. Bakit ka pa nakatayo dyan? Umalis ka na. Tingnan mo siya. Pasensya na, senyor, may nakasalubong akong tao, hindi ko siya nadala, siya si Zuang Bi. Siya yung nagpalumpo kay Zhao Muyen. Bakit ako matatakot sa kanya? Isang hindi alam, kung saan nanggaling. Na ikalimang anak, kung gusto mo siyang tapakan, tatawag agad ako ng tao. Hindi. Ako na mismo ang pupunta. Kuya, sasama ako sa'yo. Siya pala. Talagang ang maliit ang mundo, Zuang Xiao. Kilala mo ako. Hindi sapat ang aking katayuan. Natural na hindi mo ako kilala, Zuang Xiao. Pero 3 taon na ang nakalipas. Sa kaarawan ni Prinsesa Anne sa Imperial City, nakita kita mula sa malayo, Zuang Xiao. Noong panahong iyon, nakahawak si Prinsesa Anne sa braso ni Zuang Xiao. At sinabi pa ng kuya ko, si Wang Ruhai, na hindi pa niya nakikita si Prinsesa Anne. Nangumiti ng ganoon kasaya, pero kung iisipin, nakakapanghinayang. Hindi inimbitahan ng kuya ko, si Prinsesa Anne na sumayaw, lubos na ikinalulungkot. Ikaw, kilala mo pala. Ang panganay na anak ng pamilyang An, isang prominenteng angkan sa Imperial City. 3 taon na ang nakalipas nang una akong bumaba ng bundok, at totoo ngang nagkaroon ako ng koneksyon sa pamilyang An. Ano ba talaga ang balak mo, bata? Sinadya mo bang guluhin ang relasyon namin ni Qingyu? Hindi, huwag kang magkamali, Ginoong Zuang. Ito ang nakababatang kapatid kong babae, matagal ka na niyang hinahangaan. Kaya dumalaw siya upang makilala ka. Bagamat wala ka sa Imperial City, ang iyong mga kwento ay laganap pa rin doon. Isang tagay mula sa nakababatang kapatid. Itong mga kuya mo naman, hindi naman kagandahan ang itsura,
Pero maganda ka naman at maayos ang tindig mo. Salamat sa papuri mo, Ginoong Zuang. Ang makuha ang papuri mo, ay isang biyaya para kay Chen Chen. Xiao Yuer, may hindi inaasahang bisita, bakit hindi na lang tayo bumalik? HMM. Ikalimang Ginoo. Sino ba talaga ang batang ito? Isang napakadelikadong tao, siya rin ang taong pinakakinamumuhian ng mabuti kong kapatid. Ay. Xiao Yuer. Simula kahapon, palagi kang nakasimangot. Hindi kaya nagseselos ka. Sinong nagseselos sa'yo? Hindi naman kita pag-aari, at saka. Yung kasintahan mo, hindi ba yung prinsesaan ng Imperial City? Ah, tama nga pala. At saka si Wang Chen. Gusto ka rin niya. Pwede kang magpakasaya sa dalawa. Ay hindi. Lahat ng iyon ay, intriga lang ni Wang Chengen. Hindi kita pakikinggan. Wala akong pakialam. Masama ito. Paparating ito para sa atin. Viewer. Sino yan? Matanda. Naaksidente ako sa sasakyan. Ano ang balak mong gawin? Gamitin ang dugo para pigilan ang dugo. Gamitin ang pagpatay para pigilan ang pagpatay. Buti na lang, gasgas lang ang natamo ko. Walang malubhang pinsala. Dapat magising siya maya-maya. Nalaman ko na. Yung driver ng truck ay tao ng pamilya Zhao. Ang aksidente ay plinano ng pamilya Zhao. Sige. Hintayin mo ako. Hello. Si Tito Zhao ba ito? Ako ay kaibigan ni Muyen. May dala akong gamit niya. Ipinapasabi niyang ibigay ko ito sa iyo. Sa tingin ko ngayon, ay kailangan mo ito. Kaibigan ka ni Muyen. Ano nga pala ang pangalan mo? Hindi mo kailangang malaman ang pangalan ko. Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko lang ang bagay sa iyo. Siyempre, ang kabayaran. Nakuha ko na. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede mong isipin na hindi ko na lang tinawagan. Sige. Pumunta ka na lang diretso sa Baolong Group. Hihintayin kita sa opisina sa itaas. Sige. Ikaw ba si Zuang Di? Ikaw ang nanakit sa anak ko. Tama. Ako nga. Iniisip ko pa kung paano kita papatayin. Ikaw pa ang nagpunta dito ng kusa. Mga tao. Bata. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin sa'yo, para maibsan ang galit ko para sa anak ko? Pinuno ng pamilya, ibigay mo siya sa akin. Nandito ako, may mahigit 100 paraan, para pahirapan ka, dahan-dahanin lang natin. Matandang aso. Kumusta si Wang Ruhai? Ano? Isa ka bang tao ng royal? Puno ng bahay, naniniwala ka ba sa taong Samire sa anak mo? Kung naniniwala ka man, ano ngayon? Sasabihin ko sa'yo, kapag naitanim na ang binhi ng pagdududa. Tiyak na. Hindi ka na niya pagkakatiwalaan tulad ng dati, nakababatang henerasyon, talagang may kakayahan ka. Sige na nga. Pinuno ng pamilya, totoo nga akong tao ng hari. Malaki ang plano ng prinsipe. Kailangan niya ang isang ambisyosong tao na tulad mo. Bakit hindi ka sumama sa prinsipe? Hindi aabot ng 3 taon. Itataas kita, sa posisyon ng pinuno ng pamilya Zhao. Ano sa tingin mo? Hindi ko kailangan ng traidor. Bata. Hindi ko akalain, na alam mo ang aking pagkakakilanlan. Kung ganoon, hindi kita palalampasin, mamatay ka na. Nakakainis. Nagsimula siya ng matinding salita, para lang makuha ang atensyon.
Plano na niyang tumakas mula sa simula. Tumigil ka. Binatilyo. Akala mo makakatakas ka pa. Takas. Hindi ko naman sinabing gusto kong tumakas. Pero dahil tumakas na ang matandang aso, ikaw muna ang aasikasuhin ko. Sige, magsalita ka, tungkol doon sa aksidente sa sasakyan. Ikaw ba ang nag-utos nito? Ha ha ha, oo nga. Ako ang nag-utos nito, at ano ngayon? Sinira mo ang buhay ng anak ko, hindi ba ako pwedeng maghiganti? Kung gusto mo akong patayin, ayos lang. Pero kung gagalawin mo ang babae ko, peste. Peste. Ikaw ba, bata, hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon? Ang mga tao ko, nakatutok ang baril sa'yo. Ikaw yata ang dapat mamatay. Ano pang hinihintay mo? Patayin mo siya. Ano? Paano nangyari yan? Nakakaiwas ka sa bala. Tao ka pa ba? May huling habilin ka ba? Hindi mo ako pwedeng patayin. Alam mo ang aking pagkakakilanlan at katayuan. Kung papatayin mo ako, hindi ka palalampasin ng mga tao ng royal family. Nanganganib ka pang magbanta sa akin. Akala mo ba na ang isang hamak na royal family ay makakapigil sa akin? Masyado mo naman akong minamaliit. Yung kaninang puting anino ay isa lang sa royal family. Naglagay ng isang especially iya sa tabi mo. Ang tunay na pakay ng pamilya ng hari ay ako, at ang pamilya ninyong Zhao. Ginagamit lang kayo bilang kasangkapan. Mga hanggal. Sandali. Handa akong bayaran ng utang ko sa iyo at sa pamilya mo. Burahin na natin ang lahat ng alitan sa pagitan natin. Nakakatawa. Sa tingin mo kailangan ko ba? Sa tingin mo, kailangan ko ba? Boss Zuang, nagkamali ako. Ayaw ko pang mamatay. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Kapag nagkamali, kailangan magbayad. Huang Ruhai. Ngayon wala ka ng mga pyesa. Ano ang gagawin mo ngayon? Nakumpleto na ni Lolo Zuang B ang mga gamot. Pakiusap, pumunta ka na. Sige, pupunta na ako agad. Ay nako, Xiao Zuang, dumating ka na. Halika, ipapakilala kita muna, ha? Chu Siwen, ano bang pakay mo sa pagpapakita ng kabaitan? Ito ang aking manugang na lalaki. Ito ang aking manugang na lalaki. Halika, manugang, ipapakilala kita. Ito si Lolo Tang. Ang pinuno ng pamilya Tang. Ito si Lolo Bailey. Lolo ni Xiao Liusu. Pinuno ng pamilya Bailey. Ang nakababatang henerasyon ay bumabati sa mga lolo. Ay, huwag kang mahiya. Matagal ko nang naririnig mula sa aking apo, na ikaw ay isang natatanging tao. Ngayon ko lang nakita, talagang kahanga-hanga. Lolo Bailey, pinupuri niyo po ako ng sobra. Ay, hindi naman sobra ang papuri. Narinig ko kay Cho na kapatid, na magaling ka sa medisina, mahusay ka sa kung fu, kahit na maliit na doktor. Ito ang mga gamot na pinahanda mo sa akin. Tingnan mo kung gagana. Lolo Wei. Ang 1000 taong ginseng na ito, marami sigurong nagastos dito. Pera ay maliit na bagay. 1000 taong ginseng nga, gumastos ng 1 bilyon. Pero may isang halamang gamot, na tinatawag na Heiyugen. Gumastos ako ng 10 bilyon, para makuha ito. Munting manggagamot. Pakitingnan kung ito ba ang hinahanap mo. Lolo Wei, ito ay parehong oo at hindi. Talaga namang napakahusay mo. Ito ay hindi na maaaring tawaging itim na ugat ng jade, pero ito'y ugat ng dugong jade. Kapag mayroon ka ng bagay na ito, siguradong gagaling ang sakit ng anak mo. Xiao Zuang, ipaliwanag mo sa amin, ano ba ang itim na ugat ng jade? At para saan ito? HMM, Lolo Chu, Li Yin. Ay, gusto mo ba, na ipakasal ko, ang apo ko sa'yo, itong dalawang magkaaway na magkasintahan. Alam naman ni Qingyu na mahalaga si Zuang Di sa kanya, pero gusto niyang magtampo at hindi siya pansinin. Hay, talagang nakaka-stress ito. Lolo Wei, pakihanap naman ako ng kwartong walang istorbo. Magpa-practice ako ng alchemy. Ito na. Hindi talaga ako nagkamali sa aking manugang. Talaga namang, marunong siyang gumawa ng mga gamot. Siya nga ang aking manugang. Iba talaga iyon.
Ipaliwanag mo sa akin ng maayos. Opo, Lolo, pakiusap, maghinay-hinay po kayo. Ang daming tao ang nanunood. Maraming nanunood, oo, mas mabuti pa. Kahit ano paman, itong binata na to, siya ang magiging manugang ko. Walang sino man ang pwedeng umagaw. HMP. Ay naku. Diyos ko. Ito pala, ang legendary na Guyuandan. Kapag kinain ng ordinaryong tao, maaaring pasiglahin ang mga selula, at ang buong katawan, ay magiging mas bata ng 10 taon. Pwede rin itong pahabain ang buhay, para sa aming mga matatanda. Talagang napakahalagang gamot ito sa bahay. Lao Chu, ipakita mo sa akin ang gamot. Oo, matandang tao. Anong ginagawa mo? Ito ay regalo ng manugang ng apo ko sa akin bilang pambungad na bati. Anong ginagawa mo? Chu Siwen, ikaw talaga ang huwad na maginoo. Uulitin ko. Si Zuang, kapatid, ay manugang ng apo ko. Halika, kapatid, sumigaw ka ng lolo. Gusto ko talagang maghanap ng butas at magtago. Ate Chinyu, ito ay talagang isang magandang bagay. Kung hindi dahil sa lolo mo, na paulit-ulit na binigyang diin, na si Zuang Bi ang asawa mo, maniniwala ka ba? Ang mga narito na gustong maging tagapagmana, at maging manugang ng pamilya nila, hindi lang si Lolo Cho ang nag-iisa. Ate Kiyu yan, pati ikaw tinutokso mo ako, kung ganun. Sa mga sinasabi mong tao, hindi kaya kasama rin ang lolo mo. Hindi ko naman siya aagawin sa'yo. Siya. Hindi naman niya ako gusto. Hindi tama to. Sabi mo hindi mo siya aagawin sa akin, dahil hindi ka naman gusto ni Zuang Bi. Ibig sabihin gusto mo siya. Ganun ba? Si Lolo Wei. Ang lunas ay handa na. Pwede na bang gamutin ang anak nyo? Sige. Lolo Cho, ibalik mo na ang gamot sa akin. Ayos na. Ting. Oo nga pala, mga lolo. Sandali lang po kayo. Pagkatapos kong gamutin si Ginang Wei, may gusto akong pag-usapan sa inyo. Sige. Kiyu yan, tunawin mo ang gamot na ito sa maligamgam na tubig. Mamaya, kapag sinabi kong ipainom mo ito, pakainin mo na siya. Kung masyado kang pagod, mamaya, samandal ka na lang sa akin. Xiao Yuer. Nag-aalala ka ba sa akin? TSK, sino may pakialam? Hindi mo naman pinapansin. Oh, talagang may balak ka kay Chujun. Sino ang may balak sa apo kong babae? Ikaw ba, Xiao Zuang? Lolo Chu. Wala kang respeto sa edad mo. Nakikinig ka pala sa usapan namin. Magpatuloy kayo. Sige, magpatuloy. Bilis, ngayon na, painumin ng gamot. Sige. Anak, gising ka na rin sa wakas. Buti naman. Tay, inaantok na ako. Anak. Munting manggagamot, bakit ang anak ko? Huwag po kayong masyadong mag-alala, Ginoo. Napakahina po ng katawan ng inyong anak. Kailangan lang magpahinga ng 1 linggo. At makakalakad ka na ng normal. Ay. Ayos ka lang ba? Maraming salamat, Master Zuang. Kayo rin, maging saksi. Ako nga pala, Weber. Isa ka na sa mga tao ni Master Zuang. Kung may ipag-uutos, handa akong magbuwis ng buhay. Ginoo, hindi nyo kailangang maging ganoon ka-formal. Ang paggamot at pagligtas ng buhay ay tungkulin ng isang manggagamot, lalo na't kayo ang lolo ni Ate Kiuyan. Pawang tayo-tayo lang ito. Tayo-tayo para sa kapwa natin. Ako at si Master Zuang ay magkakampi. Kiuyan, lahat ng ito ay dahil sa'yo. Ang magiging manugang ko sa hinaharap, itong Guyuandan. Kaya mo pa bang gawin ulit? Ako, matandang lalaki, gusto ko rin magkaroon ng isa. Sinabi ko na, siya ang manugang ng apo ko. Manugang ng apo ko, may ganitong magandang bagay, dapat ibigay mo muna sa lolo mo. Bakit mo ibibigay sa ibang tao? Huwag na kayong magtalo, mga lolo. Marami pa akong Ganoderma pills. Ay naku. Talagang hindi ka nagkamali, apo ko. May benepisyo pala.
Talagang naisip mo, ang lolo mo. Master Zuang, hindi lang pera ang ibinibigay ko. Mayroon din akong mabait na apo, si Xiao Liuso. Ibinibigay ko rin siya sa iyo, kapalit ng isang guyuan dan. Master Zuang, taos-puso rin akong humihiling ng isa. Tingnan mo. Ano sa tingin mo sa anak kong si Qiuyan? Lolo, ano bang sinasabi mo? Si Master Zuang ay parang isang Diyos. Magpakasal sa kanya, hindi ka talo. Ay, hindi ko ibig sabihin iyon. Isang guyuan dan. Nagpapakabaliw ang mga matatanda, pati apo ay ibinigay. Mukhang gamit ang gamot na ito, para tulungan silang gumawa ng mga bagay. May malaking pag-asa. Mga pinuno ng pamilya, hindi na kailangang magtalo pa. Mayroon pa akong 3 piraso dito. Master Zuang, 100 bilyon. Pati na rin ang apo kong si Liusu. Lahat ay sayo na. Master Zuang, mula ngayon si Qiuyan ay ipinagkakatiwala ko na sayo. Pero medyo mayabang ang ugali niya. Kung magpapagalit siya sayo, parusahan mo siya kung kinakailangan. Huwag mo nang alalahanin ang dangal ko. Nakakainis. Ano bang ginagawa ninyong lahat? Lolo. Ako'y masunurin naman. Hindi maganda. Bakit ang daming nagkakagusto sa taong ito? Sa simula, hindi maganda ang pakikitungo ko sa kanya. Hindi ba siya? Ngayon, hindi na talaga nila ako kailangan. Mga lolo, nagbibiro lang kayo. Hindi ko kayo sisingilin para sa mga gamot na ito. At hindi ko rin kailangan ng apo ninyo. Ginoong Zuang, napakahalaga ng bagay na ito. Paano naman hindi kami magbabayad? Tama ka, Ginoong Zuang. Kung kulang pa, pwede pa nating dagdagan ng 200 bilyon. Ano sa tingin mo? Sabi ko na ayaw ko ng pera ninyo. May konting bagay lang akong gustong ipakiusap sa inyo. Ano po ba ang kailangan ni Master Zuang? Siguradong alam na rin ng mga lolo ninyo. Ang pinuno ng pamilyang Zhao, si Zhao Zhenjong ay patay na. Ang pamilyang Zhao, bilang pinakamalaking angkan dito sa kanlurang lungsod. Nais kong sabihin, mga pinuno, ang mga ari-arian ng pamilyang Zhao. Gusto ba ninyong makuha? Sino ba naman ang ayaw sa kayamanan ng pamilya Zhao? Pero sa likod ng pamilya Zhao, sino ba ang may lakas ng loob na kalabanin ng pamilya ng hari? Tama ka. Isa na ngang pinuno ng pamilya Zhao ang namatay. May isa pang kapatid si Zhao Zhenjong. Kaya niyang pamunuan ang pamilya Zhao. Team. Mga pinuno ng pamilya, maaaring hindi ninyo alam. Malaki ang balak ng mga hari. Ang kanilang layunin ay sakupin ang lahat ng mga mayayamang pamilya at maging pinakamakapangyarihan. Akala ninyo, hindi nila nais ang kayamanan ng pamilya Zhao ngayon. Hindi ba kapag ang kapatid ni Zhao Zhenjong ay muling nakontrol ang pamilya Zhao, hindi ba niya kayo pipilitin na maubos ang inyong ari-arian at wala kayong magawa para lumaban? Hindi ba sa huli ay talagang gusto ninyong mauwi sa ganitong sitwasyon? Manugang na lalaki. Gusto mong pabagsakin ang pamilya Zhao. Buong suporta ako. Tutal, ang pamilya mo namin ay minamanmanan na. Sa anumang paraan, kailangan nating harapin ang iba't ibang taktika ng pamilya Zhao. Ang pamilya Wei namin, mula pa noong sinaunang panahon, ay may walang hanggang galit sa pamilya ng hari. Ngayon, tumakas tayo papunta sa kanlurang lungsod. Ngunit hindi pa rin tayo tinatantanan ng mga maharlika. Pati ang anak kong babae ay nilaso nila. Balak nilang lipulin ang aming pamilya, ang pamilya Wei. Handa akong sumama sa iyo. Sige, kung ganoon. Hintayin natin ang pamilya Zhao. Matapos natin siyang tuluyang pabagsakin. Ang lahat ng ari-arian niya, hahatiin natin ng pantay-pantay. Ang kayamanan ng pamilya Zhao ay halos trilyon-trilyon. Hahatiin natin sa 5 pamilya. Bawat pamilya makakakuha ng 20%. Ibig sabihin, tig 2,000 bilyon bawat isa. Sobrang dami nito. Ganito. Mas mabuti kung si Master Zuang at ang pamilya mo ang kukuha ng 60%. Ang natitirang 40% ay paghahatian natin. Kung hindi, hatiin na lang natin ng pantay-pantay. Hindi ako nandito para sa pera. Nandito ako para pabagsakin ang Royal Group. Sige, desisyon na ito, mga pinuno ng pamilya, dahil lahat ay sumang-ayon na. Umpisahan na natin ang gawain. Kayo ang pangunahing haharap sa pamilya Zhao. Ako na ang bahala rito. Maraming salamat, Manugang. May tutulong sa amin laban sa pamilya ng hari. Ang pamilya Zhao, para sa atin, ay hawak na natin sa leeg. Hindi. Kailan pa ako naging manugang mo? Mag-usap tayo. Paano natin mabilis mareresolba ang pamilyang Zhao? Mabait kong manugang. Umuwi ka na muna. Galingan mo. Para ang matandang tulad ko, makapag-alaga na ng apo sa tuhod. Gagawin ko ang makakaya ko.
Lolo, nagsasabi ka na naman ng kung ano-ano. Anong kung ano-ano? Ito ang mahalagang bagay. Simula ngayon, maayos mong samahan ang apo kong manugang. Kung ang apo kong manugang ay maaga ng iba, tingnan mo't papagalitan kita. Nakakainis. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng lolo. Ano sa tingin mo ang tingin mo sa akin? Huwag ka nang magalit, Xiaoyu. Halika, kumain ka ng isang guyuan dan. Makakatulong ito para manatili kang bata. Hindi ba ibinigay mo na ang mga paildores sa mga matatanda? Bakit meron ka pa? Pwede ko namang ibigay sa kanila ng libre. Paano naman kita hindi bibigyan? Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, araw-araw meron ka. Ang gamot na ito na nagkakahalaga ng 100 bilyon. Araw-araw kitang bibigyan. Ang gamot na ito na nagkakahalaga ng 100 bilyon. Araw-araw kitang bibigyan. Oo. Ikaw naman. Ikaw ay akin. Kung hindi kita aalagaan, sino pa? Ang galing. Kakakain pa lang. Ang sarap sa pakiramdam. Oh, paano? Galit ka pa ba? Hindi na galit. Masaya pa nga ako. Zhuangbi, pwede mo ba akong bigyan ng isa? Paano naman si Ate Kiyu yan? At si Chujun, at si Xiao Liusu, lahat kayo ay may parte. Salamat sayo. Walang anuman, walang anuman. Para magpasalamat sayo, magluluto ako mamaya. Ano ang gusto mong kainin? Ako na lang ang magluluto. Hindi. Paano ako makakapayag na abalahin ka pa? Sa susunod na pagluluto, hayaan mo na ako ang bahala. Ate Kiyu yan. Bakit ang sipag mo ngayon? Nagluluto ka para sa kanya. Hindi ba dapat, ako, ang girlfriend niya, ang gumagawa niyan? Hindi ba hindi mo kaya? Tama ka nga naman. Pwede ko namang pag-aralan. Ang galing naman. Pagkatapos magkaroon ng kompetisyon, kahit si Mu Qingyu na ganitong ugali, natuto na ring magluto. Ayos Tapos na ang pamilya Zhao, Huang Ruhai. Ano ang susunod mong gagawin? Narinig ko, pinatay ang pinuno ng pamilyang Zhao sa Zidu. Ang pamilya Zhao ay hinati-hati ng iba pang mga pamilya sa Zidu. Totoo ba ito? Totoo ba? Lolo, patawarin mo ako. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Kung ako mismo ang nandyan, baka sakaling. Hindi kita sinisisi. Pagkatapos ng lahat, tao ka lang. Pero sa likod niya, ay isang nakakatakot na background. Hindi mo siya kayang talunin. Lolo, balak mo bang palampasin na lang ito? Ting, paano ko naman palalampasin ito? Di ba magaling lumaban ang batang iyon? Nakipag-ugnayan ako kamakailan sa Xing Luosek, para siya ang humarap sa batang iyon. Lolo, ang ibig niyo bang sabihin ay ang sinaunang martial sect, Starfall sect, isa sa 3 pinakamalalaking sekta sa kontinente. Tama. Sa suporta ng Starfall sect, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Unahin mong patayin si Zhuangbi. Pagkatapos ay alisin ang angkan ng An na maaaring lumaban sa ating kaharian. Tayo na lang ang pinakamalakas. Xiaobi, may nakuha akong balita. Mukhang may kontak ang royalty sa Xing Luosek. Sinasabing kukuha sila ng tulong laban sa'yo. Pumunta na si Huang Ruhai sa Western Capital. Mag-ingat ka. Walang problema. Talagang maganda ang Starfall sect, pero, kahit ano paman, hindi ito maihahambing sa aming Kunlun sect. Hay nako, si Huang Ruhai ay talagang parang baliw. Hindi ka ba natatakot? Mag-ingat ka na lang kung sakaling magwala siya. Baka gumawa siya ng mga bagay na hindi mo inaasahan. Mag-ingat ka ng husto. Sige, alam ko na. Mahal. Gutom na ako. Umuwi na tayo para kumain. Kahapon, mula kay Ate Kiyu yan. May natutunan akong bagong putahe, pritong itlog. Magprito ng itlog, kailangan pa bang pag-aralan yan? Ang yabang mo pa. Sige na nga. Sa wakas, hindi naman kasi, nagluluto sa kusina. Ingat ka. Pag uwi ko, titikman ko ang luto mo. Mahal. Pagkatapos kumain, bigyan mo naman ako ng masahe. Ang sarap ng masahe mo kahapon. Kahapon. Masahe lang ba ang masarap kahapon? Hindi lang masahe ang ginawa natin kahapon, di ba? Ay nako, nakakainis ka talaga. Wala ka bang hiya? Hoy, anong balak mo? Hoy,
Anong ginagawa mo? Maglalambingan tayo. Hoy, hoy, hoy. Hindi pwede, nasa opisina tayo. Paano kung may pumasok? Doon nga mas nakakakilig. Hindi pa natin nasusubukan sa opisina. Hoy, hoy, hoy. Hindi pwede, gusto mo. Pag-uwi na lang natin pag-usapan, pwede ba? Nakikiusap ako. Sige, sige, uwi na tayo. Ay, mukhang naiwan ko ang cellphone ko sa opisina. Walang magnanakaw niyan. Kunin mo na lang bukas, pwede ba? Hindi pwede. Ang kumpanya ay kasalukuyang bumibili ng mga ari-arian ng Zhao Group. Hindi ako pwedeng walang dalang telepono. Sige, hintayin mo ako. Aakyat ako para kunin ito para sayo. President mo, Young Master Zuang, huwag niyo akong sisihin. Pinilit lang ako ni Wang Ruhai. Maging mahinahon kayo sa inyong paglalakbay. Sa susunod na Qingming Festival, mag-aalay ako ng insenso at pera para sa inyo. Grabe. Hindi ba, may taong paparating. Nasaan na ang cellphone ko? Nasa sofa pala ito. Talagang si Xiaoyu. Mahilig magkalat ng gamit, nasa sahig na ang bag. Hindi tama ah. Ito ay isang lalaking handbag. Hindi ito kay Xiaoyu. Naalala ko nung umalis tayo. Wala naman ito, baka may pumasok pagkatapos nating umalis. Pumasok na. Sino ka ba? Ay nako, si Ginoong Zuang. Bakit ka bumalik? Tinanong kita. Sino ka at anong ginagawa mo dito? Ako si Huang Junde. Ako ang hepe ng seguridad ng ating kumpanya. Nandito ako para maglinis para kay Mr. Mo. Tingnan mo ito. Hindi ba't naglilinis ako ng sahig? Akala mo ba kaya mo akong lokohin? Ha? Sinong matinong tao ang gagamit ng damit para magpunas ng sahig? Sinong matinong tao, ginagamit mo ang damit para magpunas ng sahig, kasi nakalimutan kong magdala ng mop. Kaya ginamit ko na lang ang damit para magpunas. Tutal naman, hindi naman ito mahalagang bagay. Nako, ang palusot mo, kahit 3 taong gulang na bata hindi maniniwala, bilisan mo na at sabihin kung bakit ka nandito. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Kung hindi, itatapon na lang kita, mula rito pababa. Huwag naman, Young Master Zuang. Pumunta ako rito, dahil gusto kong tingnan. Kung may iniwan si President mo, mga bagay tulad ng stockings, alam mo na. Si President mo, ang pinakamagandang babae sa Zidu, tama ba? Kung ibebenta ang mga bagay na iyon, siguradong kikita ng maraming pera. Hindi ko inakala, isa kang pervert. Ano pa bang magagawa ko? Sasabihin ko bang maglalagay ako ng bomba? Hindi ba't parang naghahanap lang ako ng kamatayan? Ay, mas mabuti pang maging pervert, kaysa maging mamamatay tao. Ay, huwag kang magalit, Young Master Zuang. Hindi namin kayang makipagsabayan sa'yo. Ang kagandahan ni MS Mo ay para lang sa isang tao tulad mo. Ikaw lang ang bagay sa kanya, kami. Wala kaming magagawa kundi mainggit at magselos. Sana ay pahalagahan mo ang ginawa ko para sa'yo. Sa pagsusumikap ng kumpanya, patawarin mo ako. Magaling na pagganap, magaling na dahilan. Pero sayang, ako ang nakaharap mo. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita niloloko. Magsabi ka ng totoo. Ano ba talaga ang laman ng handbag mo? Ano ang nilalagay mo dyan? Wala naman, ah. Hindi mo ba nakita na? Sa opisina na ito. Wala naman talaga. Kahit anong bagay na iniwan ni Mr. Mo. Naamoy ko na ang amoy ng pulbura. Nagpapanggap ka pa. Pulbura. Anong ibig sabihin yan? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Halika rito. Anong gagawin nyo, Ginoong Zuang? Huang Junde.
Maaaring hindi mo rin ako kilala. Kaya hindi mo rin alam kung ano ba talaga ang ginagawa ko noon, pero sa kasamaang palad. Ang takot na ekspresyon mo kanina ay nagbunyag na ng lahat. Sinasabi ko sa iyo, kung aamin ka ngayon at magsasabi ng totoo, baka mabawasan ang parusa mo. Hindi ko po maintindihan ang sinasabi ninyo. Talagang hindi ko po maintindihan. Nandito lang ako para magnakaw ng medyas ni boss mo. Kung sa tingin ninyo ay sobra na ang ginawa ko, gusto mo bang ipaaresto na lang ako? Team. HMPH. Sige. Ayaw mo talagang magsalita, ha? Okay. Mukhang kailangan ko nang gumamit ng ibang paraan. Ano bang ginagawa ng taong to? Kakain ka ba dito? Kahit ano pa ang mangyari, hindi ko masasabi. Kapag sinabi ko, mamamatay ako, at mamamatay din ang pamilya ko. Kaya hindi ko talaga sasabihin. Tingnan natin kung ano ang gagawin niya sa akin. Zhuang Xiao, kung nagugutom ka, ilibre kita ng pagkain, kahit anong gusto mo. Bilang paghingi ng tawad. Kumain. Akala mo ba? Nandito ako para magluto at kumain. Akala mo ba nandito ako para magluto at kumain? Kung hindi, ano? Narinig mo na ba ang tungkol sa Jiniwei Jiaoyu? Narinig ko na ang Jiniwei. Napanood ko na sa TV. Maganda kung narinig mo na ang Jiniwei. Makakatipid ako ng oras sa pagpapaliwanag. Ngayon, hindi natin pag-uusapan ang Jiniwei. Pag-uusapan natin ang mga natuklasan ng Jiniwei. Yung mga pagpapahirap na iyon. Anong klaseng pagpapahirap? Alam mo naman. Kahit sinong mahuli ng mga bantay ng Jiniwei, siguradong mamamatay na sila. Magiging katulad mo rin sila. Kahit bugbugin, hindi pa rin nila sasabihin kung ano ang ginawa nila. Pero, sanay na ang mga Jiniwei sa ganitong klaseng tao. Mayroon silang natatanging paraan. Ay, hindi ko alam kung narinig mo na. Isang uri ng pagpapahirap, tinatawag na pagbuhos ng langis at paghilamos ng karne. Hindi ko alam kung narinig mo na. Isang uri ng pagpapahirap, ang tawag dito, pagbuhos ng mantika sa karne. Hindi ko pa naririnig. Okay lang kung hindi mo pa naririnig. Ipapaliwanag ko sa'yo, kumuha ng malaking kawali. Ilalagay ito sa harap ng pinaparusahan. Pagkatapos, pupunuin ng mantika. Kapag ang temperatura ng langis ay umabot na sa kumukulo, ibuhos mo ang langis na ito sa hita ng pinaparusahan. SSSSSS. Sa oras na iyon, ang laman sa hita ng pinaparusahan ay agad na maluluto. Huwag kang masyadong kabahan, kakasimula ko palang magsalita, relax lang. Hintayin, kapag natapos na ang pagbuhos ng mainit na mantika, maluluto ang karne. Doon palang magsisimula ang tunay na pagdurusa. Jiniwei. Gagamit ng isang bakal na brush sa taong pinaparusahan at ipapahid sa nilutong karne. Ang karne na iyon, dahil naluto na, ay magiging parang tofu at madaling matanggal. Sa oras na iyon, puting laman, pulang dugo. Sabi nila, napakaganda raw. Ay naku, may ilang mga bilanggo. Nakakayanan ng unang beses, pero maliban sa hita. Pwede rin sa mga binti. At sa iyong mga braso, dibdib, likod. Hanggang ang lahat ng laman ay maalis mula sa kanyang mga buto, ay maahit hanggang sa matapos. Dito sa atin, medyo simple lang ang mga kondisyon. Walang malaking kaldero, pero may induction cooker ako. Pwede na rin siguro. Halos tama na. Pero may bakal na brush ako. Hindi ko alam kung magagamit ko ito ng maayos. Uminit na ang mantika. Simulan na natin. Hindi, huwag. Sasabihin ko na lahat. Akala mo kaya mo ako. Hindi pa nga ako nagsisimula. Takot ka na. Nako, sa ganyang tibay ng loob mo, nangangahas ka pang gumawa ng masama. Sayang naman. Kanina gusto ko pa sanang subukan. Sige, magsabi ka ng totoo. Ano ba talaga ang laman ng bag mo kanina? Ano ba talaga ang laman ng bag mo kanina? Bomba, bomba. Dinamita. Saan mo nilagay? Sa ilalim ng mesa ng tsaa.
Ang tapang mo talaga. Naglakas loob kang maglagay ng dinamita sa opisina ng asawa ko. Sino ang nag-utos sa'yo? Hindi ko pwedeng sabihin. Ako. Matigas ang ulo mo. Ano? Sige. Tingnan natin kung gaano kitigas ang ulo mo. Sasabihin ko na lahat. Si Huang Ruhai, pinilit niya akong gawin ito. Tama nga, siya nga. Grabe, ang tindi naman nito. Talagang sinasadya, napatayin ako. Sige, sige. Kung ganito ang gusto mo, huwag mo akong sisihin kung magiging bastos ako. Ano ang plano niya? Ano ang plano niya? Pinalagay niya sa akin ng palihim, ang bomba, sa opisina ni boss mo. Bukas pagpasok niyo, pasasabugin ang bomba, para kayong lahat kayo ay. Nasaan siya ngayon? Sa isang lugar sa hilaga ng lungsod, sa isang pribadong vilya. Ito ay Villa No. 02. Sige. Maaari ka nang umalis. Papalayain mo ako. Totoo ba? Alam ko, napilitan ka, na gawin ito. Huwag kang mag-alala, mapoprotektahan ko ang pamilya mo. Pero, kailangan mong makipagtulungan sa akin sa isang palabas. Anong palabas? Ang tusong nahulog sa sariling patibong. Halika. Oo, naiintindihan ko. Napakagaling ng plano mo. Tandaan mo, kung magtatangka kang magtaksil kay Huang Ruhai, papahirapan kita, pati ang iyong pamilya. Subukan ng lahat. Ang 100 paraan ng pagpapahirap ng mga Geniwei. Alam ko, hindi ko kaya, talagang hindi ko kaya. Mahal, nahanap mo na ba ang cellphone? Bakit ang bagal mo naman? Oy, Kapitan Huang. Bakit nandito ka rin? Nahanap ko na ang cellphone. Mahal. Pagka-uwi ko kanina, sakto nakasalubong ko si Kapitan Huang, kaya kinausap ko siya. Sinabi ko na kailangan niyang palakasin ang seguridad ng kumpanya, para maiwasan ang mga masasamang loob, na manggulo sa kumpanya. Tama ba, Kapitan Huang? Oo. Ginoong mo, ang sinabi ni Young Master Zuang, ay walang mali. Salamat. Kapitan Huang, sa iyong pagsisikap, pagkalipas ng ilang panahon, tataasan ko ang iyong sweldo. Ay, hindi na kailangan. Dapat lang naman. Ano nga? Kung wala nang iba, Zuang Xiao, Mr. Mo, aalis na ako. Ay, sandali lang. Sakto, kuhanan mo kami ng litrato. Litrato? Bakit kailangan ng litrato? Halika, mahal, halikan mo ako. Anong kalokohan yan? May ibang tao pa dito. Ano kung may ibang tao? Asawa kita, wala namang masama sa halik, isa pa. Sakto gusto ko sanang ipa-picture, kay Kapitan Huang, bilang alaala. Tama ba, Kapitan Huang? Oo, tama ka, masaya akong tumulong. Sige, pero sa pagkakataong ito lang, ha? Tama na ba ito, Kapitan Huang? Oo, sapat na, talagang sapat na. Sige, magpatuloy ka na. Okay, aalis na ako. Mahal. Naglalaro ka ba ng kung ano-anong nakakahiya na laro, kailangan pa talagang ipakita sa iba? Ganito ba ang mas nakakakilig? Napansin ko na ikaw, sa totoo lang, parang may pagkabaliw ka. Sige na, tama na, tara na, uwi na tayo. Ang galing mo talaga, Haring Xiao. Ngayon, nanginginig na ang mga binti ko habang naglalakad. Oo nga, Haring Xiao. Sobrang lakas, parang hindi tao, Haring Xiao. Gusto ko pang samahan ka ngayong gabi. Sige, ayos lang. Mauna na kayo. Mamaya na lang. Balikan niyo ako mamaya, sige. Bakit may tunog ng pagsabog? Hindi ba sinabi ko na ilagay ang mga pampasabog sa opisina ni Mu Qingyu? Anong nangyayari dito? Bakit nasa atin ang mga pampasabog? Zuang Bi. Kailan niya ito ginawa? Nilagay ang bomba dito sa amin. Oy, matanda, tapos na ako dito. Si Huang Ruhai, at ang batang master ng Xing Luo Sect, lahat sila pinasabog ko. Pero sa panahong ito, sa tingin ko, ang mga royal ay magtatangka sa iyo. Kailangan mong mag-ingat.
Magandang pagkamatay, naglakas loob na kumilos laban sa iyo. Tamang-tama, panahon na para magbayad. Panahon na para bumagsak ang kaharian. Aayusin ko ang mga tao para kumilos agad. Mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Mabuti naman, naresolba na ang problema. Bumalik ka agad sa kabisera. Hindi muna ako babalik ngayon. Mananatili muna ako sa kanlurang lungsod. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko muna sasabihin sa'yo. Dumating na ang asawa ko. Nakahanda na ang almusal. Tikman mo kung ano ang lasa. Gawa ng asawa ko. Siguradong pinakamasarap ito. Sige na, huwag mo na akong biruin. Oh, nga pala. Bakit ang saya mo ngayon? May magandang balita ba? Hindi ito aabutin ng maraming oras. Mawawala na ang royal mula sa Huaxia. Sa oras na iyon, wala nang gagawa ng laban sa'yo. Totoo ba yan? Ikaw ba ang may gawa nito? Parang ganun na nga. Ang galing. Zhou Angbi, ang galing mo talaga. Hindi ko inakala na kaya mo pang pabagsakin ang royal family. Mahal. Huwag puro pasasalamat lang sa salita, dapat may konkretong aksyon. Ano bang balak mo? Anong ginagawa mo? Kumakain tayo. Tanghaling tapat pa. Ikaw ang pinakamasarap na gusto ko.